Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Makati. Naisip ni Sal na kahit kaunti pala ay may totoo sa mga sinabi sa kanya noon ng babaeng ito na Serena pala ang pangalan. Buong akala niya ay Irene talaga ang pangalan nito. Malapit man sa totoong pangalan nito ang pangalang ibinigay nito sa kanya, malinaw pa rin na nagsinungaling ang babae sa kanya. Nobya na ito ni Miguel. Marahil ay hindi bayarang babae ang babae gaya ng naging sapantahan ng kaibigan niya. Pero marahil din ay hindi ito ang tipo ng babaeng mapagkakatiwalaan at nanaisin niyang makasama habang buhay. Pamilyar siya sa mga babaeng katulad nito na maaari namang maging matino pero hindi nagpapakatino. Hindi niya maipaliwanag kung saan nagmumula ang nararamdaman niyang galit dito. Oo, at mayroon siyang karapatang mainis dito dahil hindi siya nito hinintay sa hotel suite noon at ngayon ay natuklasan niyang ibang pangalan ang ibinigay nito sa kanya. Pero bakit para siyang maluloko ng husto sa radaraman niyang galit para dito? Hindi normal iyon. Noon kayang nagkasama sila sa Hong Kong ay may relasyon na ito at si Miguel. Pero bakit pa interesado pa siyang malaman iyon? Wala naman nang mababago pa. Sa malaot madali ay pareho na silang ikakasal sa kanya-kanyang kasintahan. Ano ba ang iniisip niya? Na maaaring sila pa ring dalawa ni Serena sa bandang huli? Hindi mo ba naiisip na sobrang kabaliwan niyang iniisip mo? Ni hindi mo nga siya kilala. Ilang lalaki ba sa mundo ang nagpakasal sa babaeng naka one night stand lang nila? Baka ikaw ang kauna-unahang gagawa niyan sa lahi ninyo. Oo nga naman, ang talino mo. Saktan mo ang lola mo at kalimutan mo na lang lahat ng mahalaga sa'yo. Dahil lang sobrang nabighani ka sa babaeng iyon. Ang kapal din ng mukha mong isipin na may posibilidad na piliin ka niya. Paano kung si Miguel ang mahal niya? Nainis siya sa sarili sa itinakbo ng isip niya. Tila napakalaki ng ego niya na hindi niya mapalampas ang ginawa ni Serena o ang hindi nito ginawa. Ano kaya ang sasabihin at iisipin nito kung sakaling malaman nito na handa siyang ipahanap ito noon? Mabuti na lang at hindi niya itinuloy ang plano niya. Ikakasal na ito sa Disyembre at sila ni Candice ay sa Nobyembre naman ikakasal. Sa totoo lang ay hindi niya nagustuhan ang pagsagot nito sa tanong ni Miguel. Wala pa naman kasi silang napag-uusapang petsa ng kasal nila. Pero kung sakali man na mapag-usapan na nila ang petsa ng kasal, natitiyak niyang bago mag-Nobyembre iyon. Katapusan na ng Mayo at kung matutuloy ang merger ay malamang na ikasal sila nito ng Agosto. Noong nakaraang buwan, nagsimula ang mas matinding ad at promotions ng kumpanya ni Candice at napag-usapan na nila ng lola niya na kailangan nilang samantalahin ang pagdodumina ng mga ito sa merkado. Maraming alam ang lola niya, mula sa paggawa ng pinakamasarap na pasta sauce hanggang sa kalakaran sa stock market. Hindi maaaring mapaglalangan ang matanda. Sa katunayan ay marunong na rin itong magtagalog, bagaman hindi ito gaanong nakakapagsalita niyon. Inaral nito ang lengguwahe upang marahil ay walang makaligtas dito ng mga salita mula sa kanya. Ito ang suman, Sal, nakangiting wika sa kanya ni Candice. Pinigil niyang mapabuntong hininga. Lalo lang ipinakita nito na hindi pa siya nito lubusang kilala. Masarap, wika na lang niya rito. May impresyon ng babae na wala siyang masyadong alam sa kultura Filipino. Kahit ilang ulit na niyang nasabi rito na matagal siya, kung mamalagi sa bansa, ay parang nakatatak na sa isip nitong mas Italyano siya kaysa Pilipino. Kung minsan ay hindi niya maiwasang isipin na hindi lang ito nakikinig ng mabuti sa kanya tuwing sinasabi niya iyon dito. May mga pagkakataon na akala niya ay tutok na tutok ang atensyon nito sa sinasabi niya, pero kapag nagtanong na siya rito tungkol sa sinabi niya ay malayo ang tugon nito. Isa lang patunay iyon na wala talaga ang diwa nito sa kanya, kahit nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Sa totoo lang, mabait talaga ang babae. Kung sa bagay, pareho lang sila na walang gaanong alam sa isa't isa. Hindi niya mapilit ang sarili na magkaroon ng interes sa mga bagay na may kinalaman dito. Alam niyang mali iyon dahil bilang kasintahan nito, alam niya dapat ang mga bagay-bagay tungkol dito. Maaari niyang mabilang sa kanyang mga daliri ang mga nalalaman niya tungkol dito. Alam niyang mahilig ito sa beach. Magkaiba sila nito. Hindi siya kailanman naging taong dagat.
Marunong siyang lumanggoy pero hindi siya mahilig sa beach. Hindi niya gusto ang Boracay, Amanpulo, Palawan, ni hindi rin niya gusto ang Bora Bora o Cabo. Pero gusto niya ang Hong Kong. Oo nga, Hong Kong na naman. Laging may something doon na gusto niya. Hindi dagat, kundi siguro yung gulo, yung bilis, yung ingay. Baka doon siya mas buhay. Ano lang ba ang narating niya sa lugar na iyon na kayang ikutin sa loob ng ilang araw lang? Maaari nga niyang marating ang buong lugar sa loob lang ng isang araw. Sa totoo lang, bukod sa ubasan ng lola ko, gusto ko rin ang Paris. Sa lahat ng hotel na natuluyan ko, pinakagusto ko ang Ritz. Medyo gusto ko rin ang New York. At gusto ko ang Teterboro. Napabuntong hininga. Kung saan-saan na siya dinadala ng isipin niya at walang sense pa ang naiisip niya. Kaawa-awa siya. Hindi ba at kaawa-awa na ang paboritong lugar niya ay ang vineyard ng lola niya na may 2 dekada na nitong naibenta? Ilang taon din ng kanyang kabataan ang ginugol niya roon. At ang pangalawa sa listahan niya ng mga paborito niyang lugar ay isang hotel. Ang gusto niyang lugar sa makulay na New York ay ang airport ng mga pribadong eroplano, ang Teterboro. Wala na ang edad niya sa kalendaryo, kung tutuusin ay nakapunta na siya sa iba't ibang panig ng mundo pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na i-explore ang mga lugar na iyon dahil ang tanging rason kung bakit naroon siya ay dahil sa negosyo. Pinakamasama pa nga, may espesyal pa rin siyang pwesto sa puso para sa Hong Kong dahil minsan, nag-enjoy siya ng sobra doon kasama si Elaine o kaya si Serena. Bago pa may makahalata sa mga kaharap niya sa hapag na lumilipad ang isip niya, nagpa siyang pagtuunan ng atensyon si Candice. Gusto niyang maibalik dito ang pag-aasikaso nito sa kanya, kaya siya na ang nagsali ng katas ng dalandan sa baso nito. Mas mabuti pang hindi mo siya bigyan yan, ani Miguel na ikinasorpresa niya. Bakit naman? Nakakunot noong tanong niya rito. Palagi mong nakakalimutan, mahal. Natatawang sabi ni Candice. Hindi siya sigurado kung pinipilit lang ba nitong tumawa. Hindi pa sila nagkakasama na ganito siya tumawa. Hindi ako pwedeng uminom ng katas ng dalandan nang hindi umiinom ng pampabawas ng asido. Ay sos! Dapat yata alam niya yan. Pasensya na, mahal, palagi ko talagang nakakalimutan. Hinalikan niya ang pisngi nito. Ano yan? Muntik nang mapatili si Serena nang marinig ang tinig ni Miguel. Ibinalik agad niya ang papel na bulaklak sa purse niya. Nakalagay iyon sa plastic para hindi madumihan ng make-up na laman ng kanyang kikay purse. Wala. Na-guilty siya. Pero hindi nito dapat malaman ang kahulugan sa kanya ng papel na bulaklak na iyon. Ibabaon na nila sa limot ni Sal ang lahat. Malamang na hindi rin ito gugustuhing malaman ni Candice ang tungkol doon. Nasa iisang bubong silang 4. Ano ang buting idudulot ng isang revelasyong wala rin namang saysay? Nakakaramdam ka ba ng kaginhawaan dito? Tanong niya nang may ngiti. Oo, sigurado ka ba? Kanina pa kitang napapansin na parang may iniisip ka. Wala kang dapat ipag-alala. Tumawag ako sa nurse ng mama mo, maayos daw ang kalagayan niya. Sabi ng mga doktor, baka magkakaroon na siya ng transplant bago matapos ang buwan. Totoo ba yan? Natutuwang paniniguro niya. Oo. Pwede ba akong pumunta doon? Siyempre. Naluha siya. Basta pag pinag-uusapan ang kanyang mama, nagiging sensitibo siya. Lumapit ito sa kanya at naupo sa kama. Muli niyang tiniyak na magiging maayos ang lahat para sa kanyang mama. Sa katunayan, kung gusto raw niyang umuwi, walang problema doon. Hindi, uwi lang ako kapag sasailalim siya sa operasyon. Sige, ano man ang gusto mo. Okay ka lang ba? Bakit hindi ako magiging okay? Hindi niya gustong isatinig ang opinyon niya na parang apektado pa ito kay Candice. Naiintriga siya sa totoong nangyari sa mga ito. Hindi niya alam kung apektado ito ng galit o ng pagmamahal sa babae. Pero mas gusto niyang isipin na galit ang dahilan kaya apektado pa rin ito kay Candice. Mukhang wala naman sa tipo nito na mag-aalok ng kasal sa kanya kung iba pa ang mahal nito. Siguro galit niya ang nakaapekto sa kanya. Ano kaya ang ginawa ni Candice na ikinagalit niya? Pero hindi naman siguro ito matinding galit. Magalang siya sa babae, ganoon din ang babae sa kanya. Sige, magandang gabi. Magpahinga kang mabuti. Bukas, mamamasyal tayo rito. Oo, okay. Iniwan na siya nito pagkatapos siyang hagkan sa noo. Tumawag siya sa kanila at nakausap niya ang nurse ng kanyang mama. Ayon dito ay paganda raw ng paganda ang kalagayan ng kanyang mama.
Mukhang nabuhayan nga ito ng loob nang malaman nitong mayroon na itong donor. Maayos naman daw ang isinagawang test sa araw na iyon. Hindi siya makatulog. Parang nawala ang pagod niya sa biyahe. Alas 8 pa lang ng gabi pero tahimik na roon. Ang tanging naririnig niya ay ang huni ng mga kuliglig. Hindi na niya binuksan ang aircon dahil malamig sa lugar na iyon. Nang hindi talaga dalawin ng antok, nagpa siya siyang bumaba. Nagtuloy siya sa porch. Mayroong native na duyan sa dulo niyon. Nahiga siya roon. Matagal na siyang hindi nakakapagbakasyon. Marahil ay makakabuti rin sa kanya ang pagpunta roon. Okay na sana ang lahat kung hindi lang sa muling pagkikita nila ni Sal. Hindi niya inakalang muli nitong guguluhin ang isip niya. Naiinis na siya sa sarili. Si Sal na naman ang laman ng isip niya. Marami na siyang oras na naubos sa kakaisip dito, pero parang hindi pa rin tapos iyon. Magkasama lang sila ng 2 araw para sa Diyos. Bakit parang tuwing maiisipan niyang magbabakasyon ay nagpapakita ito sa kanya? Parang ayaw nitong makapagbakasyon siya ng tahimik. Naalala niya kung paano binanggit ni Miguel ang Hong Kong kanina. Hanggang sa mga sandaling iyon, naiinis pa rin siya rito. Sana hindi na lang iyon binanggit ni Miguel sa harap niya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Siguro ay isang usapin ng pride o ego iyon para sa kanya. Malaki ang posibilidad niyan. Naging nobya ni Miguel ang nobya niya. Siguro masakit iyon para sa kanyang ego. Kaya kinailangan niyang ipaalala na minsan ay may naging ugnayan sila. Pero hanggang doon lang ang kaya niyang gawin. Marahil natatakot din siya na malaman ni Candice ang tungkol sa nangyari sa pagitan nila sa Hong Kong. Davao at Hong Kong, sa lahat ng lugar, Rain? Muntik na siyang mawala ng balanse sa duyan nang marinig niya ang tinig ni Sal. Akmang babangon siya, ngunit inagapan nito ang balikat niya. Banayad nitong diniinan iyon, saka naupo sa tabi niya. Sa pakiwari niya ay bibigay ang duyan. Malaking lalaki ito. O mas gusto mo bang gamitin ang totoong pangalan mo? Ano nang ginagawa mo dito? Tanong niya nang may pagtataka. Akmang babangon uli siya nang pigilan siya nito. Huwag. Ang ganda mo doon. Miss mo ba ako, Irene? Napalunok siya. Ano ba to? Hindi tamang itanong iyon sa kanya. Ano bang inaasahan nitong sagutin niya? Gusto na sana niyang makalayo, pero nakahawak pa rin ito sa braso niya. Hindi rin siya makabuelo dahil nakaupo ito at hinaharangan siya. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Naalala mo ba ang Hong Kong, Serena? Iba ang dating nang sinabi nito sa kanya. Hindi niya gusto ang itsura ng mukha niya. Parang nanunuya. Ano bang ibig sabihin nito? Ipinapaalala ba nito ang nangyari noon? Hindi ba pwedeng tumahimik na lang siya at hayaang mabuhay silang masaya? Medyo, narinig mo na ba ang one night stand, Sal? Nabigla siya sa lumabas sa kanyang bibig. Marahil ay ang pride niya ang nangibabaw sa mga sandaling iyon. Ang lakas din ng loob nito na magtanong ng ganoon habang iniwan siya at sukat nito. Ipinamumukha ba nito sa kanya ang nangyari? Walang salita, isang origami lang. Aba, ang annoying ng origami na iyan. Itinapon niya ito. 2 gabi sunod-sunod yan, Serena. Hindi na isang gabing pagsasama yan. Umiti siya ng sarkastiko at napailing. Bigla kang naging teknikal sa akin. Pareho pa rin ang premise. Kung hindi mo makalimutan, ewan ko na sayo. Mag-move on ka na. Wala yan. Tunay ba? Magkasalubong ang kilay niya sa tanong. Duda ako kung wala pa rin kahulugan iyan pagkatapos kong sabihin kay Miguel. Paano siya naglakas loob? Ibig niyang magwala. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob nitong sabihin iyon sa kanya. Hinahamon ba siya nito? Akala niya ay may nangyari sila 2 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 2 araw na sumpa. 2 araw na yumanig sa kanya at palaging nagpapaisip sa kanya tungkol sa kanya. Pero iniwan siya nito. Nagpatuloy ang buhay. Nagbago ang buhay niya nang magkasakit ang kanyang ina. Dumating si Miguel. Ang lahat ay pawang nakaraan na lang. Pero ngayon, heto siya na tila tinatakot siya. Nakakagalit ang lalaking ito. Sige, sabi mo sa kanya. Kung gagawin mo, sasabihin ko kay Candice. Tumawa siya. Bigla niyang naalala na sinabi niya noon na ang tawa nito ay musika sa tenga niya. Ang amoy niya ay pumuno sa kanyang pandama.
Pareho pa rin ang amoy niya, siguro pareho pa rin ang pabango na ginagamit niya. Pero kailangan niyang isipin na walang puwang ang nostalhiya sa mga sandaling iyon. Sige, gawin mo. Maiintindihan niya. Makinig ka, hindi ko sasabihin kay Miguel. Alam kong maiipit ka kapag nagkataon. Hindi ko gustong mangyari iyon. Naglandas ang daliri nito sa kanyang pisngi. May nadama siyang kung anong kiliti sa gulugod niya, nanayo ang mga balahibo niya. Kailangan na talaga niyang makaalis. Malakas ang kutob niyang sa hindi maganda mauwi ang sagutan na iyon. Natawa siya ng bahagya. Kinilabutan ka, ha? Sagot na iyan sa tanong ko. Miss mo ako, Serena, grabe. Hulaan mo. Miss din kita. Napasinghap siya nang bumaba ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Nilapat niya ang mga kamay sa balikat nito para itulak, pero hindi na niya nagawang kumilos pa. Tama siya. Grabe niyang nami-miss siya. Miss niya ang halik nito. Parang kailan lang, banal pa rin, kahanga-hanga pa rin. Sana tulungan siya ng langit. Natigilan si Serena nang may tumunog mula sa loob ng bahay. Saka lang niya naalala kung nasaan siya at kung gaano kamali ang kanyang ginagawa. Hindi siya dapat nakikipaghalikan kay Sal. Itinulak niya ito. Nakangising hinaplos nito ang kanyang mukha. Takot ka, Serena? Pakiusap, tulirong pakiusap niya rito. Paano kung may nakakita sa kanila? Nang tumayo ito ay tumayo rin siya. Hindi tinitingnan ito na pumasok na siya sa bahay. Nakita niya si Candice na nakaupo sa sala. Mukhang nabigla ito nang makita siya. Walang indikasyon dito na nakita nito sila ni Sal. Tumayo ito at ngumiti ng tipid sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretso rito. Hinalikan lang naman niya ang nobyo niya, Diyos ko. Bakit gising ka pa, Serena? Tanong nito. Gusto ko lang sanang namnamin ang liwanag ng buwan. Nagustuhan mo ba ang lugar? Oo, nagustuhan ko. Namagitan sa kanila ang katahimikan. Kaysa lalo pa silang magkailangan nito ay nagpasya siyang magpaalam na rito. Nagtuloy siya sa kanyang silid, parang habol ng kung sino. Hanggang sa maisara niya ang pinto ay kinakabahan pa rin siya. Bakit ba hindi niya binanggit sa babae si Sal? Paano kung bigla itong magtungo sa sala? Magtataka tiyak si Candice. Naglalakad-lakad siya pabalik-balik sa kanyang kwarto hanggang sa mapagtanto niyang wala naman pala siyang dapat ipag-alala. Hindi tanga si Sal para sabihin pa rito ang pinagsaluhan nilang halik. Kailangan niyang iwaksi ang nararamdamang pagkailang. Matagal pa niyang makakasama ito sa bahay na iyon. Kumalma ka, Irene. Ayusin mo ang sarili mo, bulong niya sa sarili. Kung sana lang ay ganon kadaling pakalmahin ang kanyang kalooban. Wasak na siya. Grabe ka, Sal. Hindi karapat-dapat si Miguel sa ginawa niya, pero kailangan niyang itago rito iyon. Nangako na lang siya sa kanyang sarili na hindi na iyon maulit pa kailanman. Pinilit niya ang sarili na matulog pero hindi niya magawa. Nang sumilik siya sa bintana ay nakita niyang nasa ibaba si Sal, nakaupo sa bangko sa mismong tapat ng kanyang silid. Salamat at hindi nakabukas ang ilaw sa silid niya. Mukhang hindi rin ito aware na silid niya ang nakatapat dito. Nagyoyosi siya. Hindi niya alam na naninigarilyo ito. Natagpuan niya ang sarili na pinagmamasdan ito, ang bawat kilos, ang bawat galaw. Parang tula sa bawat paghinga. Mas lalo pa itong gumawa po ngayon kaysa noong 2 taon na ang nakalipas. Parang alak, mas sumasarap habang tumatagal. Hindi lahat ng lalaki ay pinagpala na maging katulad niya. Ano ba tong iniisip ko? Nagsisimula na naman akong magkagusto sa kanya. Dapat ko siyang kamuhian. At kinamumuhian ko nga siya. Pero, habang kinamumuhian ko siya, hindi ko rin mapigilang maakit sa kanya. Ang halik niya, grabe, magaling pa rin. May kung anong kilig o sabik siyang naramdaman habang pinagmamasdan ito. Wala itong kamalay-malay na may nakatitig na sa kanya. Pero maya-maya lang ay parang naramdaman nito na may nakatingin dito. Tumingin ito sa gawin niya. Agad siyang napayuko. Napailing siya nang ma-realize niya ang kanyang ginawa. Hindi siya makikita nito. Mas maliwanag sa kinaroroonan nito kaysa sa kinaroroonan niya. Nang muli siyang tumingin dito ay wala na ito. Napabuntong hininga siya. Sana matapos na ang bakasyong iyon. Sana matapos na rin ang lahat ng kailangang gawin doon ni Miguel. Gusto na niyang makabalik sa Maynila. Mas simple ang buhay doon. Mas tahimik. Mas magaan.
lalo na kung walang Sal. Nanatili sa loob ng kanyang silid si Serena habang si Miguel ay nasa aklatan kasama si Candice. Naroon ang abogado ng lola ni Miguel, kausap ang mga ito. Ayaw niyang mag-ikot-ikot sa ibaba, nag-aalala siyang baka magkasalubong sila ni Sal at may sabihin na naman ito sa kanya. 2 araw na ang nakararaan buhat nang mangyari ang paghalik nito sa kanya. Nang nagdaang araw lang ay ilang ulit na nagkita sila nito na walang kasama. Kausap ni Miguel ang mga trabahador. Hindi niya gustong makaabala sa ginagawa nito kaya nagpaiwan na lang siya sa bahay. Ano bang alam niya na aalis pala si Candice at hindi naman pala sasama si Sal? Naalala niya ang halik nila ni Miguel. At kung hindi lang sila naistorbo ng kasambahay, hahalikan na naman sana siya nito. Magmula noon ay lagi na siyang nag-aalala na magkasolo sila. Parang hindi kasi niya kontrolado ang sarili sa harap nito. Nakakainis. Hindi siya sanay sa ganoon. Inakala niyang mas may disiplina at kontrol na siya sa sarili sa loob ng nagdaang 2 taon. Pero patunay ang mga nangyari sa kanya ngayon na kailangan pa niya ng karagdagang kontrol at disiplina. Pagdating kay Sal, kusang nagkakaroon ng reaksyon ang sistema niya. Inisip niya na marahil kaya ganoon siya rito ay dahil tila isang pantasya ang lalaki para sa kanya. Ang mga nakita niyang katangian dito na naging dahilan kung bakit siya na-attract dito ay peke lang. Masaya siyang pahirapan siya, parang doon siya humuhugot ng aliw. Kung hindi ba naman ay iba-blackmail ba siya nitong sasabihin nito ang lahat kay Miguel? Marahil ay sadyang may mga taong katulad nito. Akakainis lang na nahulog siya sa isang lalaking tulad niya. Kaya ngayon ay heto siya, piniling magkulong sa kwarto kaysa mag-ikot sa bahay. Sayang dahil maraming interesanting lugar sa bahay na iyon. Mayroon doong wine cellar kung saan mga vintage wines ang nakadisplay. Mahilig daw sa ganoon ang lolo ni Miguel. Tanging mga alak ang koleksyon nito. Ang kanyang hilig sa buhay, wika ng nobyo niya. Walang anak ito at ang lola ni Miguel sa pinsan, kaya ipinamana ng matanda ang lahat kay Miguel at kay Candice nga. Wala raw ibang kaanak na tumutol doon. Nang tumunog ang intercom ay sinagot agad niya iyon. Si Miguel iyon. Mukhang matatagalan pa kami rito. Bakit hindi mo muna tingnan ang paligid? Papasunduin kita kay Gabriela, anito na ang tinutukoy nito ay ang isa sa mga kawaksi. Sige, mas maganda siguro iyon kaysa maghintay siya sa silid. Maya-maya ay bumaba na siya. Salamat at wala sa bahay si Sal. Nakita niya si Gabriel sa kusina. Naghahanda na ito ng pagkain. Mamamasyal daw po tayo kaya nagbaon ako ng kaunting pagkain. Salamat. Ano ang sasakyan natin? O maglalakad lang tayo? Mas gusto kong sumakay tayo sa 4x4. Sabad ng isang tinig. Hindi na siya nag-abalang lumingon pa. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon. Hindi niya alam kung paano nito nalaman na mamamasyal sila ni Gabriela. Paano na ngayon iyon? Papasyal siyang kasama ito. Siguro, hindi naman pala ganoon kasama. Kasama pa rin nila si Gabriela. Hindi pa rin sila magsusolo. Kumusta ka ngayon, Serena? Hindi ako okay dahil akala ko para sa akin lang yung tour, parunggit niya rito. Bigla siyang napahiya nang makita niyang naroon pala si Gabriela. Tumawa si Gabriela. Akala ko okay lang sa'yo na sumama ako. Pero aba, hindi pala. Pero ayos lang yun, maganda naman akong kasama. Sigurado akong alam mo na yan. Napalingon siya kay Gabriela. Mukhang hindi naman nito naunawaan ang pinag-uusapan nila ni Sal. Tahimik pa rin itong naghahanda ng kanilang makakain. Dumampot si Sal ng isang pirasong ubas sa mesa, saka iniumang iyon sa bibig niya. Matamis ito, subukan mo. Nag-init ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung dahil sa galit o pagkapahiya. Gayunman, ibinuka niya ang bibig at isinubo ang ubas para panatilihing kaswal ang palitan nila ng usapan. Kapag kuwan ay mabilis na lumayo siya rito. Gabriela, okay na ba? Tanong niya sa kawaksi. Okay na po, ma'am, sagot nito. Mukhang wala naman itong nahahalata sa kanilang dalawa. Kaswal lang ang kilos nito. Nakahinga siya ng maluwag. Sana ay hindi na ulitin pa ni Sal ang mga ginagawa nitong ganoon. Sumabay siya sa paglalakad ng babae. Nang sumakay na sila sa sasakyan, nagkatabi sila nito sa backseat, katabi naman ni Gabriela ang driver. Lumapit siya ng upo sa bintana, nang sa gayon ay malayo siya kay Sal. Pero parang nananadyang lumapit ito ng upo sa kanya, saka intinuro ang tanawin sa bahagi niya, na para bang walang ganoong tanawin sa side nito.
Ang ganda, bulong nito sa kanya. Hindi niya napigilang manindig ang kanyang mga balahibo. Hindi mo ba sa tingin mo ang ganda, Serena? Tumitig ito sa kanya. Ang hininga niya ay sobrang tamis, para bang may amoy ng ubas. Napalunok siya. Oo nga, anya kahit wala siyang ideya kung ano ang partikular na tinutukoy nito. At tingnan mo ang punong iyon. Inilabas nito ang kamay sa bintana, para bang sinadya niyang gawin iyon para magkadikit ang kanilang mga katawan. Napakatanda nito, sobra. Pwede akong tumaya na kahit 20 tao na magkahawak kamay ay hindi niya maabot ang paligid nito, ang ganda. Ang huling pangungusap ay sinabi niya habang titig na titig sa kanya. Niloloko niya siya. Gusto niya itong sawayin at pagalitan, ngunit nag-aalala siya na baka tumaas ang kanyang tinig at marinig siya ni Gabriela. Mahirap nang makahalata ito. Kapag napalingon ito sa side mirror ay may posibilidad na makita sila nito. Mabuti na lang at nagsalita si Gabriela. Parang naging tour guide ito, sinasabi sa kanila ang kasaysayan ng lugar. Matagal na raw na itayo ang hacienda na iyon, bagaman noon daw ay isang rancho iyon. Nang pumanaw raw ang mga magulang ng lola ni Miguel, ay nagpasya ang matanda na gawing mango orchard iyon. Mukhang maraming alam si Gabriela. Alam nito kung saan-saang lugar ini-export ang mga mangga at iba pang detalyeng may kinalaman doon. Habang nagsasalita si Gabriela, umakto siyang tutok na tutok ang atensyon niya sa sinasabi nito kahit pahapyaw lang siyang nakikinig dito. Mahirap na itutok ang buong atensyon sa mga sinasabi nito kung ganoong nakadikit ang katawan ni Sal sa kanya at amoy na amoy niya ang pabango nito. Banayad iyon, hindi nakaka-overwhelm at masarap sa ilong. Parang pagpapahirap ang maging malapit sa kanya, lalo na kapag ganito siya, mahirap talagang labanan, nakakainis at sobrang kapal ng mukha. Napakislot siya nang abutin nito ang kamay niya. Pumalag siya ngunit matigas ang ulo nito, ayaw nitong pakawalan ang kamay niya. Sa pag-aalala na makita sila ni Gabriela, kapag patuloy siyang pumalag, hinayaan na lang niya itong hawakan ang kamay niya. Mabuti na lang at buo ang sandalan sa front passenger seat at walang paraan ang mga sakay sa unahan na makita na hawak nito ang kamay niya, maliban na lang kung sisilip ang mga ito. Bakit mo ginagawa to? Bulong niya rito. Aaminin mo, gusto mo ang excitement nito. Hindi. Oo, gusto mo. Pamilyar ang kamay mo, ang sarap hawakan. Napatingin siya sa mukha nito. Panaka-naka ay nakikita niya rito ang lalaking nakilala niya 2 taon na ang nakalilipas. Iyon ang huling nais niyang makita habang nakatingin dito. Dahil sa lalaking iyon siya nabaliw ng humigit kumulang 48 oras. Kung alam lang niya na magkakaganito ang lahat, sana ay nanatili na lang siya noon sa hotel niya at hindi na lumabas. Nagpapasaya si kapalaran sa kanyang gastos. Iniiwas niya ang tingin dito. Naging banayad ang paghawak nito sa kanyang kamay. Napasinghap siya nang itaas nito iyon sa mga labi nito at hagkan. Napatingin siya sa unahan. Nakatutok ang mga mata ng driver sa daan habang si Gabriela ay abala pa rin sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa lugar na iyon. Huwag. Pakiusap, Sal. Ang saya pakinggan na sabihin mo ulit ang pangalan ko, Elaine. Hindi na lang siya umimik. Tila totoo ang saya niya nang marinig ang pangalan niya mula sa bibig ni Elaine. Totoo ba iyon o isa na naman sa mga pakulo nito? Hindi siya dapat madala sa mga ginagawa nito sa kanya. Nasa bahay lang ang kanilang mga mapapangasawa habang siya ay pinagtitripan ng lalaking ito. Sa kanya na-realize, hindi pa pala niya alam ang buong pangalan niya. Wala pa rin siyang gaanong alam dito. Saan ba talaga ito nagtatrabaho? Nahuhulaan na niyang mula ito sa De Buena Familia sapagkat konektado ito kay Candice na halatang hindi basta-basta. Ang mga pamilyang katulad ng kina Candice ay hindi makapapayag na kung sino lang ang mapapangasawa ng miyembro ng mga ito. Ano nga ba ang eksaktong ginawa niya? Nagtutungo pa rin ba ito sa Hong Kong? Nang pipick up pa rin ba ito ng mga malulungkot na babaeng turista? Kung sakaling tama ang sapantahan niya, malamang na iniiwan din ito kapag kwan ang mga iyon upang bumalik kay Candice. Pakawalan mo ang kamay ko. Mas mariing sabi niya dahil sa pagkaalala sa nangyari noon. Pinahinto niya ang sasakyan at mabilis na lumabas niyon. Wala siyang matanaw sa kanyang unahan kundi mga punong mangga. Tila dekada na ang tanda ng mga punong iyon. Ayon kay Gabriela, malapit na raw iyong mamunga. Mag-ingat ka ha. Pasimpleng inalis niya sa kanyang baywang ang bisig ng lalaki na alalayan siya, kahit bahagya lang siyang natapilok sa pagmamadali.
Nagsisimula na talaga siyang kamuhian ang lalaking iyon, sumabay na lang siya kay Gabriela para iwasan si Sal. Hanggang sa makarating sila sa kubong pahingahan. Malaki iyon, kompleto sa mga gamit at mayroon pang 2 silid na mayroong aircon. Doon daw naglagi ang lola ni Miguel sa huling mga araw nito. Ma'am, pwede po kayong mag-ikot. Hindi kayo maliligaw. Magpapaningas lang ako ng apoy. May dala akong sariwang isdang pwedeng ihawin. Paborito raw po ninyo ito, sabi ni Sir Miguel. Halika, maglakad-lakad tayo, ani Sal sa kanya. Hindi, salamat. Dito na lang ako, tutulungan ko si Gabriela. Naku, ma'am, kayang-kaya ko na po ito. Sige na po, mamasyal na po kayo ni Sir. Okay lang, mas gusto kong manatili dito, mariing sabi niya habang naupo sa sofa. Lumapit si Sal sa kanya. Kung hindi ka sasama, hahalikan kita dito mismo, banta nito. Hindi mo gagawin yan. Mariin pero medyo mahina ang sabi niya. Subukan mo nga, tugon ni Sal, pinagmasdan niya ito. Tila seryoso ito sa banta nito, kahit pa sa tingin niya ay baliw ito kapag ginawa nito iyon. Ano't ano man, ayaw niyang sumugal. Galit na tumayo siya at nagpaalam kay Gabriela. Mas maganda nga sigurong mamasyal muna kami, paalam niya kay Gabriela, halos magkadikit ang mga labi sa tinitimping galit kay Sal. Hindi nakakatawa, wika ni Serena kay Sal. Ningiti-ngiti lang ito habang naglalakad sila papunta sa mas masukal na bahagi ng lugar kung saan tanging mga puno lang ang makikita. Kakatwa pero hindi nakakasuya ang tanawin. Tahimik, berde at para bang lumulubog ang paligid sa sarili nitong mundo. Hindi lang niya masyadong ma-enjoy ang pamamasyal dahil sa inis niya kay Sal. Nakakatawa kaya? Nakakatawa ka. Tignan mo kung gaano kakasungit sa akin, sagot nito, halatang naaaliw. Obvious naman na magkaiba tayo ng sense of humor, sarkastikong sabi niya. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Sabihin mo na ngayon. Sigurado ka? May ibang ibig ipahiwatig ang pilyong iti nito, malinaw at sinadya. Gusto na sana niyang magalit, sumigaw, lumayo, pero alam niyang kapag pinatulan niya, panalo na naman ito. Kaya humalukip-kip siya at tumitig sa kanya ng mariin. Gusto mo lang ba akong makatalik, iyon ba iyon? Tanong niya rito. Paumanhin pero wala na. Sinabi ko na sa'yo, ang nangyari noon, wala iyon sa akin. Casual lang iyon. Pero andyan pa rin ang chemistry, Serena. Andyan pa rin yung koneksyon. Huwag mong itanggi. Ano bang sinusubukan mong gawin, ha? Halos bulyawan na niya ito. Hindi pala niya kayang panatilihing kalmado ang sarili kapag ito na ang sangkot. Hindi obra ang una niyang plano na huwag magpakita rito ng galit. Mahirap gawin iyon lalo na at wala itong ginawa kundi pikunin siya. Ang sinasabi ko lang, may namamagitan pa rin sa atin. Bakit hindi na lang natin hayaan to? Huwag mo nang labanan, hayaan mo na lang na dumaloy. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Saan nito nakukuha ang mga ganoong ideya? Sanay na ba talaga ito sa mga kaswal na relasyon na kahit mayroon na itong nobya ay ganoon pa rin ang ginagawa nito? Isa pa, ano ang akala nito sa kanya? Papayag sa mga isinusuhestyon nito sa kanya. Ipinapakita lang nito na mababa ang tingin nito sa kanya. Hindi ko na talaga kaya to, babalik na ako sa kubo. Kung gusto mong halikan ako sa harap ni Gabriela, sige, subukan mo. Sa totoo lang, doblehin mo pa ang tapang mo. Itutulak kita at iiyak akong hinaras mo ako. Galit na sabi niya rito, sa kanya binirahan ito ng talikod. Sumunod ang lalaki sa kanya. Kinabahan siya pero hindi niya ipinahalata iyon. Nang makarating sa kubo ay alerto siya. Salamat at umubra ang pananakot niya rito. Hindi na ito lumapit sa kanya hanggang sa maluto na ang inihaw. Naghain na si Gabriela ngunit hindi siya makakain ng maayos sa harap ni Sal. Pinapak na lang niya ang mangga at bagoong. Hanggang sa magligpit na si Gabriela at muli siyang nagbalik sa sala. Sumunod doon si Sal. Naupo ito sa tabi niya. Serena. Naiinis na nilingon niya ito. Ano yon? At doon siya nagkamali. Hinalikan siya nito. Napamulagat siya sa lakas ng loob nito. Nang magbalik siya sa katinuan ay itinulak niya ito palayo. Agad siyang napalingon sa paligid. Wala namang tao, huwag kang mag-alala. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang nagsabi. Hayop ka. Lasang bagoong pero masarap pa rin. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Ang lakas ng tawa nito, saka ito tumayo at iniwan na siya roon.
Hayop talaga yung lalaki na iyon. Hinahapo si Serena nang magising siya ng umagang iyon. Ang sama ng panaginip niya. Nasa hapagkainan daw silang apat, siya, si Candice, si Miguel, si Sal, nang bigla na lang at walang sabi-sabing hinagkan siya ni Sal. Parang tumigil ang mundo. Bigla silang napunta sa isang silid, sa silid sa hotel suite ni Sal sa Hong Kong. Nagmahalan sila. Hanggang sa makatulog daw siya at nang magising siya ay nasa hapag na uli siya at hinahagkan pa rin ni Sal. Nakatingin daw sa kanila sina Miguel at Candice pero wala siyang magawa. Nag-i-enjoy siya sa halik ni Sal. At ramdam na ramdam niya na totoo ito. Hanggang nang mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay totoong-totoo iyon. Nagising siya sapagkat nauwi sa trahedya ang kissing scene nila ni Sal. Nang tumigil daw sa paghalik sa kanya si Sal at napatingin siya kay Miguel, nakita niya itong galit na galit sa kanya. Maya-maya ay nasa likod na nito ang mga magulang nito at kaanak, lahat ay galit sa kanya. Binawi sa kanya ng mama nito ang heirloom na ibinigay nito sa kanya at sinabing sinira niya ang pagtitiwala nito. Bigla rin daw sumulpot ang kanyang ina. Sinumbatan siya nito, sinabing sa lahat ng pagkalinga nito at pagtulong sa kanya ay nagawa niya ang ganoon kay Miguel, ang kanilang tagapagligtas. Maya-maya ay dinala ng doktor ang kanyang mama sa ospital. Nang nasa ospital na raw sila ay pilit na ibinabayad niya ang mangga at bagoong nakinain niya sa kubo. Ayaw asikasuhin ng mga doktor ang kanyang ina dahil wala siyang pambayad kundi mangga at bagoong lang. Paglingon niya ay biglang nasa komedor pa rin siya, pero abot tanaw lang niya ang kanyang mama na nasa ospital. Nakita niyang hindi man lang nagalit si Candice kay Sal nang halikan siya nito. Sa halip ang mga ito na ang naghahalikan. Wala na roon si Miguel at iniwan sila ng kanyang ina. Halos maligo siya sa pawis dahil sa napanaginipan niya. Kakatwa ang mga pangyayari sa panaginip niya pero hindi niya naiwasang matakot sa parteng nagalit si Miguel. Noon lang siya na naginip ng ganoon na patungkol kay Sal. Marahil ay natatak ito sa isip niya dahil lang nagdaang gabi ay ilang oras siyang nakasilip sa bintana at tinatanaw ito. Bumangon na siya at nag-ayos. Nagtungo siya sa komedor. Naroon na ang tatlo, sina Sal, Miguel at Candice. Magandang umaga, nakangiting bati ni Miguel. Magandang umaga. Hindi niya alam kung kanino siya mas nagigilty kay Miguel o kay Candice. Hindi niya tinitingnan si Sal. Pumwesto na siya sa tabi ni Miguel. Agad nitong nilagyan ng pagkain ang pinggan niya. Ang ganda talaga ng lugar na ito, Miguel, wika ni Sal. Napatingin siya rito, hindi madalas kausapin ni Sal si Miguel. Salamat. Pinagmasdan ni mamang yan. Nag-enjoy ka ba dito? Magalang na tanong ng nobyo niya. Oo, tumawa ang lalaki. Sobrang saya ko, pero may medyo kakaibang balita ako. May mga multo ba dito? Hindi niya inasahan ang ganoong tanong mula sa lalaki. Ano? Natatawang tanong ni Miguel dito. Tila hindi rin ito inaasahan ang tanong ni Sal. Mga multo? Ewan ko eh. Hindi ako naniniwala sa multo. Pero mukhang naniniwala ka. Hindi naman talaga. Pero ang pinakakakaiba ang nangyari sa akin kagabi habang nakaupo ako sa bench sa labas. Alam mo yung malapit sa mangga sa kaliwang bahagi ng bahay? Sinasabi ko, may isang babaeng nakaputi na tumitig sa akin ng buong 1 oras. Bigla siyang nasamid. Ayos ka lang ba, Serena? Tanong ni Miguel. Okay lang ako, mahina niyang sagot. Nakasuot siya ng puting damit pang tulugan na manipis kagabi. Pero matay man niyang isipin ay hindi siya nagbukas ng ilaw habang pinagmamasdan niya si Miguel ng nagdaang gabi kaya paano siya nakita nito. Isang white lady ha, Sal? Hindi naman sinabi ni Mama na may ganun. Alam ko na nandoon siya sa 2nd bintana. Isang white lady. Muntik na naman siyang masamid. Una ang silid niya sa itaas, 2 ang bintana roon at mula sa 2nd bintana niya pinagmasdan si Sal. Parang gusto niyang manliit at lumubog sa kanyang kinaupuan. Alam talaga ng lalaki na tinititigan siya. Wala itong ginawa upang sawayin siya, minsan lang siyang nilingon nito kagabi at parang wala itong nakita. Iyon pala, aware ito na pinagmamasdan niya ito. 2nd bintana, mula sa kanan? Muling tanong ni Miguel. Mula sa kaliwa, sagot ni Sal. Pero yun ang kwarto mo, nakakunot noong sabi ni Miguel. Alam ko. Natigilan na naman siya. Si Sal ang umuokupa ng katabing silid niya. Hindi niya alam na may umuokupa roon. Ni minsan ay hindi niya natanaw na may ilaw ang kabilang silid.
Ni minsan din ay wala siyang narinig na ingay roon. Siguro soundproof ang mga kwarto. Hindi niya naisip ang mga posibleng iyon nitong mga nakaraang araw. Paano niya malalaman na may tao pala sa loob ng kwarto? Paano rin niya matutuklasan na nakikita pala siya mula sa baba, sa kanyang bintana? Kakaiba, di ba? Sabi ni Sal. Oo, kakaiba, sagot ni Miguel, hindi siya umimik hanggang sa matapos ang almusal. Nang makatiyempo ay nagtungo siya sa pwesto ni Sal nang nagdaang gabi at tumingin sa silid niya. Mahirap sabihin kung tanaw siya roon sa gabi dahil maliwanag. Nakita ko yung magandang babae na nakaputi doon, sabi ni Sal. Nilingon niya ito. Umiti ang lalaki sa kanya. Ayaw niya ng ngiting yun, palaging pinapalambot ang mga buto niya na parang jelly. Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo, patay mali siyang sagot ni Serena. Hindi siya aaminin kay Sal na siya ang babaeng nakita nitong nakatingin sa kanya kagabi, kahit na halatang halata siya. Nakakatawa ka. Hindi ha. Nilagpasan na niya ito. Nagbalik siya sa loob ng bahay. Umakyat siya sa itaas ng bahay. Nasa ikahuling baitang na siya sa itaas nang marinig niya ang tinig ni na Miguel at Candice. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi niya sana gustong makinig pero naintriga siya sa narinig niya. Ikaw pa rin ang sinisisi mo sa lahat, yan ang nakikita ko, sabi ni Candice. Sino pa ba ang dapat kong sisihin? Tanong ni Miguel. Mahal mo ba siya? Tanong ni Candice sa halip na sagutin ang tanong ni Miguel. Ano sa tingin mo? Ikakasal naman ako sa kanya, hindi ba? Oo, pero mahal mo ba talaga siya? Pakiramdam niya ay nasa pagitan siya ng mga ito. Halos hindi siya makahinga. Gusto niyang tumalikod na at huwag nang alamin pa ang isasagot ni Miguel, ngunit tila napako na siya sa kanyang kinatatayuan. Paano ka naman? Mahal mo ba siya? Tanong ni Miguel sa halip na direktang sagutin ang tanong ni Candice. Bakit hindi na lang direktang sinagot ni Miguel ang tanong ni Candice? Ikakasal naman ako sa kanya, hindi ba? Sagot niya. Kung gusto mong malaman, Candice, mahal ko siya. Mahal ko si Serena ng buong puso ko. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung iiwan niya ako. Nasagot ko ba yan? Oo, at mahal ko rin si Sal. Mahal niya rin ako. Sigurado ka ba? Oo, at paano mo nagawang itanong yan? Galit na sabi ni Candice. Napasinghap siya nang maramdaman niyang may tao sa likod niya. Si Sal iyon, nagtama ang mga paningin nila. Madilim ang mukha nito. Hindi niya alam kung kanino ito galit, sa kanya o kay Miguel. Marahil ay kay Miguel. Siya man siguro ang nasa katayuan nito, magagalit siya kapag narinig ang ganoong tanong mula kay Miguel, hindi na kailangan iyon. Nilagpasan siya nito at lumapit kina Candice at Miguel. Sumunod siya. Nagpalitan sila ng patay mali siyang tingin. Hinalikan ni Sal ang pisngi ni Candice. Iniiwasan niya ang tingin niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang titigan si Sal. Hinalik ni Miguel ang noo niya at pinisil ang palad niya. Ayos ka lang ba? Oo, naman. Halika. Hindi na niya nilingon sina Sal at Candice. Sumama siya kay Miguel. Nagtungo sila sa silid nito. Isa sa mga bagay na gusto niya rito, kahit magtungo sila sa silid nito o magtungo ito sa silid niya, ay nakakasiguro siyang walang nakakailang na sitwasyon na mangyayari. Pero hindi rin niya maiwasang magtaka kung bakit hindi niya makitaan ito kahit kaunting mali siya. Siguro, ganon talaga ang pagkatao niya. Mahirap mang paniwalaan iyon pero ano pa ba ang ibang maaaring isipin niya? Natitiyak niyang lalaki si Miguel. Marahil natural lang na konserbatibo ito. Ngunit ng mga sandaling iyon ay nagsusolo sila sa isang silid. Wala na itong magiging dahilan para hindi maging mainit sa kanya sa pisikal na paraan. Malayo sila sa kanyang ina at sa mga nagdudulot ng tensyon sa buhay niya, gaya ng trabaho niya at pinansyal na pangangailangan. Ngunit kung sakali man na magtangka itong may mangyari sa kanila, aminado siyang hindi niya alam ang gagawin. Sa tingin niya ay hindi pa siya handa sa ganoong bagay. Medyo mali at nakonsensya siya dahil doon. Ganoon ang nararamdaman niya sa mapapangasawa niya samantalang kay Sal. Isang hawak lang, isang ngiti, ay parang nanlalambot na ang kanyang mga buto at handa siyang ibigay rito ang lahat. Marahil ay may kinalaman iyon sa kaisipan ng isang tao. May natural na pagkahalina sa tao ang mga bagay na bawal at hindi dapat gawin. Ayos ka lang ba? Tanong niya rito nang mapansin niyang tila lutang ang isip nito. Okay lang ako. Marami lang talaga akong kailangang asikasuhin dito.
Pasensya ka na kung hindi kita masyadong naipapasyal, sagot nito. Hinimas nito ang sentido, saka nahiga sa kama. Gusto mo ng masahe? Alok niya. Sige, oo naman. Pumuesto siya sa ulunan ng kama at minasahe ang sentido nito. Mahusay siyang magmasahe. Tinuruan siya noon ni Teodoro. Maya-maya ay inabot ng lalaki ang kanyang kamay at hinagkan iyon. Umiba ito ng pwesto at kinubabawan siya nito. Napakunot, noo siya. Tila may mangyayari na sa kanilang dalawa. Hinagkan nito ang kanyang mga labi, parang nanunudyo at panakanaka lang. Bigla siyang kinabahan. Miguel, anong ginagawa mo? Ang matagal na nating dapat ginawa, Serena. Naparalisa siya. Sinasabi ng katawan niya na itulak ito, pero idinidikta ng isip niya na kabaliwan kung gagawin niya iyon. Pumapayag siyang hagkan siya ng ibang lalaki, na kung tutuusin ay nobyo ng iba, pero malamig siya sa sarili niyang nobyo. Marahil ay nabibigla lang siya sa nangyayari. Alam niyang kahit paano ay may nararamdaman siyang pagmamahal para kay Miguel. Kung hindi ay hindi tatagal ang relasyon nila. Kailangan lang siguro niyang masanay sa pisikal na aspeto ng kanilang relasyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit itinuon ang isip sa nangyayari. Naghintay siya, ngunit hindi na muli pang lumapat sa mga labi niya ang mga labi nito. Nang dumilat siya, nakita niya itong nasa tapat pa rin niya, nakayuko at nakakuyom ang kamay. Putsa, bulong niya. Ano iyon? Wala, naiinis lang ako sa sitwasyon, siguro. Hindi kita maintindihan. Yarito. Idinidikta ng lohikal na bahagi ng isip niya na dapat niyang malaman ang ibig sabihin nito. Pero kung magpapakatotoo siya sa sarili, aaminin niyang malaki ang naramdaman niyang relief na hindi natuloy ang kung anumang sinimulan nito. Daig pa niya ang naalisa ng tinik sa lalamunan. Nag-aalala siya kung paano niya ito patitigilin kung sakali. Pinakamasamang maaaring mangyari, itutulak niya ito palayo at tiyak na tatanungin siya kung bakit. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya kapag dumating sa ganoon. Gusto kong maging espesyal to, sobrang espesyal. Pero ang dami kong iniisip, paliwanag nito. Ano ka ba, Miguel? Naiintindihan ko. Alam ko kung paano mapagod, alam ko kung paano manghina sa dami ng iniisip. Para kang iba ng iba. Salamat. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Napangiti ang puso niya, parang isang matalik na kaibigang nakahanap ng aliw sa mabubuting salita, sa kumpirmasyong may tiwala ito sa kanya, at sa malinaw na pahiwatig kung gaano katibay ang relasyon nila. May maitutulong ba ako sa'yo? Umiling ito. Trabaho lang to, tumango na lang siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay habang magkatabi silang nakahiga sa kama. Nagkwento ito sa kanya tungkol sa lugar na iyon ng imbang magagandang alaala ng lola nito. Pero ni minsan ay hindi nito na ipaliwanag ng mabuti kung bakit kasama si Candice sa pinamanahan ng lola nito. Basta ang sabi lang nito ay naging mahalaga ang babae sa buhay ng matanda. Hindi na niya itinanong dito kung tungkol saan ang pinag-usapan nito at ni Candice kanina. Baka isipin nitong nag-espiya siya. Hindi na rin mahalaga kung paano nauwi sa ganoong palitan ng salita ang dalawa. Ang mahalaga ay narinig niya mula sa mga labi ni Miguel ang assurance na mahal siya nito. Nakakaramdam man siya ng guilt dahil alam niya sa sarili niya na hindi niya ninanais ang assurance na mahal siya ni Miguel para sa sarili niya kundi para sa kapakanan ng kanyang mama. Gayunman, sa kabila ng guilt ay napapanatag ang kalooban niya na isiping magiging maayos na rin ito. Dahil sa nangyari sa buhay nilang mag-ina, natuto na siyang maging masaya at kontento sa lahat ng mga biyayang kaloob sa kanya ng Diyos. Hindi na siya humihiling kayo ng katuparan sa matataas na pansariling ambisyon, tanging para na lang muna sa kanyang mama. Salamat at mukhang magiging maayos na ang lahat. Wala na siyang dapat ipangamba. Bakit hindi natin tawagan ang mama mo? Maya-maya ay suhestyon nito. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Naka-speakerphone sila. Mukhang masaya ang kanyang mama. Naghihintay pa rin daw ito ng resulta ng mga test dito. Nagkwento ito ng isang anekdota. Tawa ito ng tawa habang ikinukwento iyon. Ang doktor na ibinigay sa akin ng mama mo ay cute, Miguel. Maya-maya ay sabi nito sa kanila. Natawa siya ng malakas. Mukhang unti-unti na itong bumabalik sa dati dahil muli itong nakapansin ng gwapo. Tumagal ng kalahating oras ang usapan hanggang sasabihan niya itong magpahinga na. Ipinaalam niya rito na uwi siya sa araw ng operasyon nito, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Kaya ko, anak. Kahit huwag ka nang umuwi.
Isa pa, nandyan naman si Dr. Jimmy para sa akin. Anito na ang tinutukoy ay ang crush nitong doktor. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon, anak. Gwapo siya at mabait. Gusto mo na ba ng bagong tatay? Pabirong tanong nito. Mama, luka-luka ka talaga. Natatawang sabi niya. Masaya siya nang matapos ang usapan nila. Mas masaya siya nang tumawag siya sa doktor nito at sabihin nitong mahusay ang kalagayan ng kanyang ina. Maganda raw iyon para mas malaki ang sansa nito na maging successful ang operasyon. Hindi rin daw maaaring mag-opera ang mga ito kapag hindi pa masyadong maayos ang katawan ng pasyente. Umiiyak ka na naman, puna sa kanya ni Miguel. Mababaw ang luha ko pagdating kay mama, alam mo yan. Alam ko. Gusto mong mamasyal. Mas gusto ko dito manatili. Kwentuhan tayo. Ganoon nga ang kanilang ginawa hanggang sa kusang mamungay ang kanyang mga mata. Nang magmulat siya ay magkatabi sila nito sa kama. Pero parang magkagalit sa layo ng distansya nila sa isa't isa. Magkatalikod sila, ang ulo niya ay katapat ng baywang nito. Papadilim na sa labas. Halos 7 oras siyang natulog. Bumangon na siya at ginising si Miguel. Mumiti ito at sinabing kakatulog lang daw nito. Nag-internet daw ito habang natutulog siya. Maghanda na rin daw siya at malapit na ang hapunan. Lumabas na siya ng silid. Eksaktong papalabas na rin si Sal sa silid na inuokupa ni Candice, ang katabing silid ng kay Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata. Matalim ang pagkakatingin nito sa kanya. Mukhang mainit ang ulo nito. Baka nag-away ito at si Candice. Bago pa sila magkasagutan ay pumasok na siya sa silid niya. Ano ba ang pakialam ko kung nag-away man sila? Ano nang pakialam ko kung mainit ang ulo niya? Wala akong business sa kanya, wala siyang business sa akin. Ganoon lang kasimple yon. Napabuntong hininga siya. Hindi alam ni Sal kung kanino siya naiinis kay Serena, sa kanyang lola, kay Miguel o kay Candice. Pakiramdam niya ay pinagkakaisahan siya ng mga ito. Bakit biglang nagulo ng ganoon ang mundo niya? Naiinis siya dahil nape-pressure siya sa sinabi ng kanyang lola na kailangan nilang magpakasal ni Candice sa lalong madaling panahon. Maganda raw ang tiempo, lalo na ngayong naghihingalo ang stock market. Malaki ang maitutulong sa kanila ng merger. Magiging commercial planes ang ilang eroplano nila. Dahil kilala na ring pangalan sa larangang iyon ang airline ni na Candice ay siguradong magiging maganda ang resulta ng merger. Alam niyang may punto ito. Kung siya man ang nasa katayuan nito, marahil ay ganoon din ang gagawin niya. Pero nakasalalay ang personal na buhay at kaligayahan niya sa nais nitong ipagawa sa kanya. Pero ano o sino ba ang isinasaalang-alang niya? Si Serena. Sino ang niloloko niya? Tila kayang-kaya siyang ipagpalit nito kay Miguel. Kung sakali man na hindi, ano ang magiging pundasyon ng kanilang relasyon kung ganoong wala pa rin siyang tiwala rito? Sa totoo lang, habang tumatagal, lalo siyang nawawala ng tiwala rito. Nandyan siya, ginugol ang buong araw sa loob ng kwarto ni Miguel. Hindi na niya kailangang maglagay ng hidden camera sa loob ng silid na iyon para malaman kung ano ang ginawa ng dalawa habang naroon. Naiinis din siya kay Candice sa narinig niyang usapan nila ni Miguel. Hindi man lang niya nasagot ang tanong ni Miguel kung mahal ba niya ito. Alam niyang wala itong malalim na pagtingin sa kanya, pero sana ay nagsinungaling na lang ito. Gaano ba kahirap ang magsinungaling para sa kanyang kapakanan? Ano ba ang gusto pa nito kay Miguel? Bakit ba parang napaka-espesyal ng taong yun? Naiinis man siya kay Candice, hindi niya ito direktang makumpronta. Hindi siya ganoong tipo ng lalaki. Marahil dahil ayaw niya na magkasagutan sila. Hindi niya gustong magsimula ng alitan sa pagitan nila. Bukod pa roon, kung tutuusin ay wala itong masamang ginawa sa kanya. Nasaktan lang ang ego niya. Narinig niya ang sinabi ni Miguel kanina. Mahal nito si Serena. Ano ba ang mayroon ang babaeng iyon? Maging siya ay nagugulo ang isip dahil dito. Matindi ang nararamdaman niyang pisikal na atraksyon para dito. Noon at ngayon ay ganoon ang nararamdaman niya para dito. Nagulo ang dating nananahimik niyang buhay nang muli silang nagkita nito. Nakakahiya siya. Nakakahiya talaga siya. Naiinis siya dahil nagkukunwaring santa si Serena sa harap ni Miguel. Parang hindi ito makabasag pinggan, ani mo babasaging kristal na laging kailangang ingatan. Parang masarap ipaalam kay Miguel ang pinagsaluhan nilang halik ni Serena noong nakaraang araw. Nagtaka siya kung ano ang iisipin ng aswang na iyon.
Nakakatukso mang sabihin ang tungkol doon pero hindi niya gagawin. Maraming tao ang maapektuhan. Pakiramdam niya siya ang pinakamahina sa grupo. Lalo siyang naiinis dahil doon. Hiling niya na sana ay matatapos na agad ang mga kailangang gawin ni Candice sa lugar na ito. Pero ang sabi nito ay medyo matatagalan pa raw at kahit matapos na ang kailangan itong gawin ay babalik pa rin daw ito roon upang asikasuhin ang lugar. Wala itong balak na ibenta kay Miguel ang share nito sa lupain. Nang tanungin niya ito kung bakit, malaki raw ang halaga ng damdamin rito ng lugar na iyon. Nakakainis pero alam niyang labas na siya sa personal na damdamin ni Candice kaya hindi siya pwedeng makialam. Kadalasan, ang mga babae ay kumikilos base sa kanilang damdamin. Sa isang banda, parang ayaw niya na ngayon na umalis sa Davao hanggat hindi natatapos ang business niya kay Serena, kahit ano pa iyon. Naisip niya na marahil ay marami siyang kinimkim na pagnanasa para sa babae kaya ganoon na lang ang epekto nito sa kanya. Normal lang siguro iyon sa isang katulad niya. Siguro kung makakatalik niya ulit ito, gaya ng dati, baka malampasan na niya ang kalokohang iyon. Handa siyang subukan. Mukhang handa rin ito. Kita niya. Palagi niya itong tinutukso at inaakit. Kahit sinasabi nito na ayaw niya sa kanya, iba naman ang nakikita niya sa mga kilos nito. Sa kabila niyon, nakakaramdam siya ng guilt dahil alam niyang may nobya na siya at may nobyo na rin ito. Pero tuwing malapit na ang babae sa kanya ay bigla na lang nawawala ang kanyang konsyensya at napapalitan ng pagnanais na tuksuhin ito at minsan ay inisin ito. Hindi iyon tipikal sa kanya. Pinalalabas ng babaeng iyon ang pinakamasama sa kanya. Nagpaalam siya kay Candice kanina, ang sabi niya ay mag-ikot lang siya sa orchard. Gusto niyang makapag-isip-isip. Gusto rin niyang maiplano ng husto kung ano ang sasabihin niya kay Candice, pati sa lola niya. Binigyan na siya ng matanda ng ultimatum na 2 buwan. Kahit sinabi niya rito na may inaasikaso pa si Candice ay hindi ito nakinig sa kanya. Ang sabi nito ay marami raw siyang maaaring maitalagang tao upang isaayos ang detalye ng plano nitong engranding kasal. Mahilig ang kanyang lola sa malalaking kasal. Ang gusto nito, sa Pilipinas muna gaganapin ang kasal, at sa susunod na taon ay sa Italia naman. Ipina-email na raw nito ang suhestyon nito tungkol sa magiging miyembro ng entourage nila. Hinihinala niya na sasamantalahin nito ang malaking entourage sa mga Filipino weddings para sa mga business strategy nito. Ilang matataas na tao sa gobyerno kasi ang nabanggit nito sa kanya na kailangan niyang kuning ninong at ninang. Kapag tumutol siya sa kasal, alam niyang marami ang madidismaya sa kanya at hindi niya gustong mangyari iyon. Kung bakit kasi ang daming nag-i-expect ng malaki sa kanya. Pero iyon ang responsibilidad na buong buhay niya ay hinangad niya dahil may ibig siyang patunayan sa lola niya. Nakasisiguro siyang hindi magdadalawang isip ang lola niya na ipasa sa iba ang pamamahala sa kumpanya kapag tumalikod siya sa nais ng pamilya. Ayon dito, isang pagkakataon lang daw ang ibibigay nito sa kanya at pagkatapos niyon ay tatanggalin nito sa kanya ang kontrol sa kumpanya. Kayang-kaya nitong gawin iyon dahil kontrolado nito ang mga miyembro ng board, dahil ang board members ay anak nitong lahat, kundi man ay apo, mga pinsan at tiyuhin at tiyahin niya. Mula nang hawakan niya iyon pagkatapos ng kanyang ama, siya na ang naging responsable sa lalo pang paganda ng takbo ng kumpanya. Kapag hinayaan niyang mawala sa kanya ang pamamahala ng kumpanya, nasasayang ang lahat ng kanilang pinaghirapan dahil mapupunta iyon sa mga pinsan niyang hindi ginamit ang pinag-aralan sa pagnenegosyo. Para silang lahat mga robot ng kanyang lola. Sa pamilya nila, kinakailangang may sandalan ang lahat. Ang sandalang iyon ang bahalang umako sa responsibilidad ng susunod na henerasyon sa pamamagitan ng paghulma sa papalit dito. Sabi ng kanyang lola, ganoon na talaga palagi at ganoon din iyon mananatili. Pamilya ang laging nauna, anuman ang mangyari. Lahat ay nag-aalaga sa isa't isa. Qualunque cosa accada non girati ma la vostra parte posteriori sulla famiglia, ang pamosong kasabihan ng kanyang lola. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, hinding-hindi ka tatalikod sa pamilya. At ano nga ba ang magiging rason sa pagtalikod sa planong kasal na iyon? Ang pagkahumaling niya kay Serena? Kalokohan iyon. Lilipas din katulad lang ng iba pa niyang naging pagkahumaling sa ibang babae noon, na kusa ring naglaho sa paglipas ng panahon. Isang one-night stand kumpara sa buong pamilya niyang umaasa sa kanya. Tanging isang taong walang isip lang ang malilito sa pagpili sa dalawang iyon. Napabuntong hininga siya. Naglakad-lakad siya sa manggahan hanggang sa makarating siya sa pahingahan.
Nasa kanya ang susi niyon, hiniram niya kay Gabriela. Doon muna siya nanatili habang ikinokondisyon at pinaluluwag ang kalooban niya. Mamaya pagbalik sa bahay, sasabihin na niya kay Candice ang tungkol sa kanilang kasal. Sigurado siyang hindi ito tututol sapagkat masunuring anak din ito. Gusto rin ng ama nito ang merger. May nakita siyang magasin sa ibabaw ng mesa. May insert iyon sa loob. Pinilas niya iyon. Nalaman na lang niya na natitiklop niya ito upang gawing isang rosas. Hindi na niya mabilang kung ilang origami flower na ang naitupi niya mula nang makilala niya si Serena. Magpakasal tayo, Candice, sa loob ng 2 buwan. Ayan, nasabi ko na. Hindi naman pala ganoon kahirap. Oo nga, hindi mahirap kung hindi lang inabot ng 2 oras bago mo masabi. Inignora na lang ni Sal ang mga naiisip niya. Kanina pa sila ni Candice sa porch. Nagkukwento ito sa kanya tungkol sa mga naiisip nitong kailangan nitong gawin sa lugar na iyon. Hindi raw nito magagawa ang lahat ng nasa isip nito hanggat walang approval ni Miguel. Marahil isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya agad nagawang sabihin dito ang nasa isip niya ay dahil napansin niya na parang malayo ang iniisip nito. 2 buwan, tila wala sa sariling sambit nito. Oo, bakit pa hintayin ang Nobyembre? Tama. Hindi siya makapaniwala na ganoon kabilis ang pagsang-ayon nito. Kahit sa tingin niya ay papayag itong magpakasal na sa kanya, sumagi pa rin sa isip niya na posibleng tutulan nito iyon sa bandang huli. May mga pagkakataon na parang iniiwasan nitong mapag-usapan nila ang tungkol sa kanilang kasal. Walang kaso sa kanya noon, hindi rin siya nagmamadali. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Napagpasyahan na niya. Siyempre, maaari tayong magpakasal sa loob ng 2 buwan. Mabuti, hindi niya alam kung bakit parang na-disappoint siya dahil sumang-ayon agad ito sa nais niya. Marahil dahil ang pagsang-ayon nito ay nangangailangan ng reaksyon na kahit paano ay romantiko. Hindi naman talaga siya isang romantikong tao, maliban na lang sa iisang babae. Hay buwisit! Kailangan na niyang tigilan ang mga ganoong iniisip. Hinawakan niya ang kamay nito at hinagkan. Marahil walang maniniwala na hanggang ngayon ay wala pang nangyayari sa kanila ni Candice. Walang bed action, walang matinding lambingan. Wala kahit ano. At hindi rin naman siya nagbibilang. Hindi siya ganoon sa ibang babaeng nagdaan sa buhay niya. Marahil iyon ang malaking kaibahan ng isang babaeng pakakasalan sa babaeng pangpanandali ang kasiyahan lang. Ang una ay inirerespeto ng husto at inilalagay sa pedestal. Bakit ka po ng kabulshitan, pare? Ikaw ang pinakamalaking ipokrito sa mundo. Napabuntong hininga siya. Darating din siya roon. Pasasaan ba't mararamdaman din niya kay Candice ang pisikal at sexual na atraksyon na nararamdaman niya sa isang sexing at magandang babae? Maganda talaga si Candice. Perpekto ang halong dugong Pinoy at Italyano nito. Minsan na nitong nabanggit sa kanya na may talent scout na nakakita sa kanya sa mall at inanyayahang mag-post para sa isang panlalaking magasin. Ngunit tinanggihan niya ang alok, inilabas nito ang cellphone at tumingin sa kalendar. Tiningnan nito kung anong petsa sa Agosto sila pwedeng ikasal. Maya-maya ay itinanong nito kung okay lang sa kanya sa huling linggo ng buwang iyon. Perpekto iyon, anya kahit na lumalabas na halos 3 buwan pa ang hihintayin niya. Sigurado siyang walang magiging problema iyon sa kanyang lola, basta't masimulan na ang pagpaplano ng kasal. Ang tanging nais lang nito ay magkaroon na ng tiyak na petsa ang kasal nila ni Candice. Sige, kung ganon. Gusto mo ba ng alak para ipagdiwang ito? Siyempre. Pumasok siya sa loob ng kabahayan. Nakakita siya ng regular na champagne sa ref, inisip niyang mas magugustuhan ni Candice ang higit pa roon. Alam niyang mayroong wine cellar sa bahay na iyon at mas marami ang koleksyon ng alak doon kumpara sa koleksyon ng kanyang lola. Malaki na ang ibig sabihin yon dahil minsan nang nagmay-ari ng ubasan ang kanyang lola. Isang napakagandang lugar iyon. Ang vineyard nila sa France ay regalo ng lolo niya sa lola niya. Mas gusto niya ang vineyard nilang iyon sa France kaysa sa anumang lugar na napuntahan na niya sa Pilipinas. Mahal na mahal niya iyon kaya noong binata siya at kinailangang ibenta iyon, palihim siyang umiyak sa kanyang silid. Ibebenta na ang paboritong lugar niya sa mundo at wala siyang magagawa para mapigilan iyon. Pumunta siya sa cellar. Mayroon ng ibang tao roon. Parang hindi napansin ni Serena ang pagdating niya. Nasa isang panig ito ng malawak at madilim na wine cellar. Tanging isang malamlam na ilaw ang nakasindi. Parang nahihipnotismong nakatingin ito sa isang salansa ng alak doon. Napakaganda niya.
Sobrang ganda. Para siyang nahipnotismo sa pagkakatitig dito. May suot itong roba. Malamang ay nakasuot ito ng negligee sa ilalim ng puting silk na roba. Nagbibigay ng refleksyon dito ang tama ng malamlam na sinag ng ilaw na tumatama sa roba nito. Para siyang nagliliwanag. Para siyang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. At nanabik siyang makasama ito. Sa loob ng ilang sandali, tila balewala na ang lahat at ang tanging gusto niyang gawin ay lapitan ito. Ibig niyang gawin ang dating ginagawa nila noong nasa Hong Kong sila na nagkukwentuhan kahit ng kung ano-ano lang. Namimiss niya iyon. Nang magkita uli sila ay wala na silang ginawa kundi magparunggitan, mag-inisan at tudyuhin ang isa't isa. Nais niyang ibalik sa dati ang lahat, masaya silang nag-uusap habang nagtatawanan. Bakit hindi niya kayang bitiwan ang pinakamasayang 2 araw sa buhay niya? 2 araw ng kaligayahan lang iyon kumpara sa habang buhay na kasiyahan ng mga taong nasa paligid niya kapag sinunod niya ang gusto ng lola niya. Mas magiging maalwan ang pakiramdam niya kung gagawin niya ang mas makabubuti para sa lahat. Hindi siya dapat magpasakop sa isang immature na pagnanasa at pantasya na nararamdaman niya para kay Serena. Nilapitan niya ito. Nagiging mailap siya, halos tulad ng isang panterang handa ng lapain ang kanyang biktima. Bago pa man siya tuluyang makalapit dito, lumingon ito sa gawin niya. Mukhang nabigla ito dahil napasinghap ito. Maging ang tunog niyon ay maihalos erotikong dating sa kanyang pandinig. Tuluyan siyang lumapit dito habang tila napako ito sa kinatatayuan. Hinaplos niya ang mukha nito. Nakatitig ito sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa at hinayaan na lamang ang dikta ng kanyang damdamin. Hinagkan niya ito. Gaya ng inaasahan niya, lasang alak ito, ngunit ibang uri. Alak na hinalo sa sariling lasa nito. May sarili itong lasa. Para siyang nakatikim ng unang araw ng tagsibol sa paborito niyang lugar, ang lumang ubasan. Kakatuwang ikumpara niya ng ganoon sa isang bagay si Serena, pero ang deskripsyong iyon ang unang naiisip niya patungkol dito. Natatandaan niyang paborito niya ang unang araw ng tagsibol sa vineyard. Nasasabik ang lahat dahil sa magaganap na seremonya bilang pasasalamat. Isang sinaunang tradisyon iyon na naman ng mga tauhan ng vineyard mula sa mga ninuno ng mga ito. Lagi siyang nagpipilit noon na pumunta sa vineyard tuwing bago magtagsibol. Palagi niyang sinisiguro na naroon siya tuwing unang araw ng tagsibol. Hindi pa ganoon kalaki ang pamilya nila noon. Madaling araw pa lang ay abala na ang lahat para sa selebrasyon, habang nasa loob siya ng kwarto at nananabik sa mangyayari sa araw na iyon. Sa tingin niya, ang pinakamagandang panahon para sa kanya ay noong bata pa siya at wala pa siyang gaanong muwang sa kalakaran ng mundo. Gayunman, pinupuno niya ang kanyang mga pandama ng lahat ng bagay na nakapalibot sa araw na iyon. Mula sa malamig na hanging pang-umaga, hanggang sa samut-saring aroma na nagmumula sa malawak na taniman, hanggang sa amoy ng nilulutong tinapay sa makalumang hurno. Ang matatamis na araw ng nakaraan, kung saan napakalayo pa ng mga problema at hindi niya pa ito nakikita. At ganoon ang lasa ni Serena, tulad ng unang araw ng tagsibol. Hindi siya nagsasawa rito. Lumalim ang kanilang halik. Hanggang sa maiupo niya ito sa isang bariles. Naging mapaghanap ang kanyang mga kamay at naging mapagbigay naman ito. Sal, ano nang tagal mo? Natauhan siya nang biglang marinig ang boses ni Candice. Biglang lumayo si Serena sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Agad siyang kumuha ng alak mula sa pinakamalapit na salansan. Hindi na dapat makababa pa si Candice. Kapag nagkataon ay malalaman nito kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto. Base sa lakas ng tinig ni Candice ay nahuhulaan niyang nasa malapit na ito. Sinulyapan niya si Serena. Nakayuko ito. Ninais niya, kahit isang saglit lang, nalingunin siya nito dahil sa isang iglap ay tila nabaliw siya at muntik nang tawagin si Candice upang ipakita rito ang katotohanan. Pero agad niyang na-realize na isa iyong kabaliwan. Kapag natauhan na siya ng tuluyan ay labis siyang magsisisi. Napabuntong hininga siya. Sinalubong na niya si Candice. Pinili ko na ang alak na perpekto para sa okasyong ito. Magaling. Narito ang mga baso. Itinaas nito ang mga wineglass na hawak. Bakit hindi na lang tayo pumasok sa kwarto mo? Siyempre, mabilis nitong tugon. Nagpatuloy na sila sa silid nito. Uminom sila ng masarap na alak, mas matanda pa kaysa sa kanya ang alak na iyon, pero sa kung anong dahilan ay hindi niya ma-enjoy. Kinalimutan niya ang alak at nag-focus sa babaeng magtataglay ng kanyang pangalan
at magiging ina ng kanyang magiging mga anak. Sigurado siya, isang kamangha-manghang ina ito balang araw. Hinagkan niya ito, ngunit agad din siyang lumayo. Nananatili pa rin sa kanyang labi ang lasa ng unang araw ng tagsibol. Hindi niya kayang gawin ito. Hindi ngayon. Marahil sa ibang pagkakataon. Hinaplos niya ang mukha ni Candice. Umiti siya rito. Gagawin nating espesyal ang ating wedding night. Hihintayin ko. Talaga. Nag-usap sila nito. Mukhang marami na itong nabuong plano sa ilang sandaling iniwan niya ito. Maaari na raw silang umalis kung gusto nila. Kung maaari daw ay kinabukasan na. Nagpasya raw itong mas magandang ipaubaya na lang nito sa iba ang lahat ng kailangan nitong gawin doon. Sigurado ka ba? Oo, mas mahalaga sa akin ang kasal ko. Perpekto. Anya nataliwa sa totoong nararamdaman niya. Pero alam niyang mawawala rin ang kung anumang pag-aalinlangan na nararamdaman niya. Katulad lang iyon ang naramdaman niya noong mga unang araw niya sa kolehiyo. Mahirap mag-adjust pero sa huli ay nagawa rin niya. Kailan ba siya walang nagawa basta itinutok niya ang faculties niya roon? Pagkalipas ng isang oras na pag-uusap nila ni Candice, pumasok na siya sa kanyang silid. Tumawag siya sa kanyang sekretarya. Ipinaayos niya ang lahat ng kailangang ayusin ng sa gayon, bukas na bukas din ay makaalis sila ni Candice. Paraan na rin niya iyon para makaiwas sa tukso. Kinabukasan ng umaga ay nakaempake na siya. Buong magdamag na hindi siya nakatulog. Nag-almusal sila ni Candice sa silid nito, sa hiling na rin nito. Nang lumabas ito upang hanapin si Miguel para makapagpaalam dito ay nagbalik siya sa silid niya. Hindi niya alam kung nasa silid nito si Serena ng mga sandaling iyon. Kung alam lang nito na ilang ulit niyang ninais na katukin ito sa nakalipas na mahigit 2 linggo. Ang tanging nakapigil sa kanya ay ang pag-aalalang baka naroon si Miguel. Iyon ang dahilan kung bakit madalas nawala siya sa silid niya kapag gabi. Ilang ulit din niyang nakita si Serena na nakatingin sa kanya mula sa silid nito. At lagi na ay naitatanong niya sa isip kung nasa silid din bang iyon si Miguel. Marahil nagpatuloy lang sila at siya ay natutulog o kung anuman. 10:00 nang tumawag sa kanya ang kanyang sekretarya upang sabihing maayos na ang lahat ng kailangan nila ni Candice. Nakahanda na ang eroplano, naroon na ang go signal mula sa flight tower. Aalis ang flight sa loob ng 2 oras. 1.5 oras ang biyahe patungo sa paliparan. Eksakto lang kung aalis na sila ng mga oras na iyon. Hinanap na niya si Candice. May ilang mga dokumento lang daw itong isa sa ayos, kaya hinala niya ay nasa aklatan ito kasama si Miguel, ngunit walang tao roon. Bumaba siya sa kabahayan. Wala ang dalawa. Naisip niyang baka may kinausap lang na tauhan ang mga ito. Ibig niyang hanapin si Serena, pero para saan? Kailangan bang maging formal ang pagpapaalam niya rito? Pinadalhan niya ng text message si Candice. Pagkalipas ng ilang minuto ay nag-reply ito. Handa na raw ito. Nasa silid lang daw nito ito. Nang puntahan niya ito sa silid nito ay nakita niyang nakaempake na ito. Handa ka na ba? Tanong niya rito. Oo, medyo garalgal ang boses na sagot nito. Napakunot noo siya. Umiiyak ka ba? Oo, ang pinakaibang klase kasing nangyari. Naliligo ako nang madulas ako. Ang sakit-sakit ng katawan ko, paliwanag nito. Oh, mahal. Nilapitan niya ito at inalalayan. Lihim pa ring nagtatalo ang isip niya kung hahanapin pa rin si Serena o hindi na. Ang mga kawaksi na ang nagbaba ng kanilang mga gamit. Nadatnan nilang nasa ibaba sina Miguel at Serena. Miguel, salamat. Nagkaroon ako ng magandang oras dito. Serena. Bahagyan niyang tinanguan ang babae. Walang anuman. Mauuna na kami. Okay, ingat sa biyahe. Serena, ikinagagalak kitang makilala. Ingatan mo ang sarili mo. At best wishes, Annie Candice. Ganon din sa inyo, tugon ni Serena, hindi man lang siya tinitingnan. Best wishes din magkikita tayo. Lumabas na sila ni Candice. Naroon na ang sasakyan nila. Nang maalalayan na ang nobya sa pagsakay ay sumulyap siya sa bahay. Naroon pa rin ang dalawa. Nakaakbay si Miguel kay Serena. Tumango siya sa kanila at pumasok sa sasakyan. Tumingin siya sa side mirror. Wala na ang dalawa. Pawang pantasya lang ang lahat. Dito nagtatapos ang lahat. Sisimulan ko na ang bagong buhay, isang mas mabuting buhay.
Malapit na akong maging isang may bahay, at marahil sa loob ng 1 taon, maging isang ama. Maganda ang buhay. Napabuntong hininga siya. Naisailalim agad sa operasyon ang mama ni Serena. Bumigay na ng tuluyan ang isa sa mga prospective donor nito na naka-life support. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag at hindi niya kailangang mag-guilty dahil hindi na kailangang magbenta ng isang kidney ang isa pang prospective donor ng mama niya. Mabuti na lamang at nasa maganda ng estado ang katawan ng kanyang ina. Ngayon ay mahigit 1 buwan na mula nang ito ay maoperahan. Mukhang matagumpay ang naging operasyon dito. Bagaman halatang may sakit talaga ito dahil sa face mask na parati nitong suot. Extra precaution daw iyon dahil kasalukuyan pa lang na nag-a-adjust ang katawan nito sa bagong kidney nito. Kailangang iwasan nito ang anumang posibleng impeksyon. Gayunman ay halatang unti-unting gumaganda ang disposisyon nito. Sa pagkakataong iyon, nasiguro niyang tinugon na ng may kapal ang kanyang mga dasal para sa ikagagaling nito. Magiging matagumpay siya. At talaga namang halata iyon sa kanyang anyo. Dahil doon ay unti-unti na rin siyang napapanatag. Nakuha na niya ang pinagbentahan sa bahay nila ni Teodoro. Malaki man ang nabawas doon dahil iyon ang ginastos niya sa operasyon ng kanyang mama ay okay lang sa kanya. Mas ginusto niyang iyon ang gastusin kaysa sa ibinibigay na tulong ng mama ni Miguel. Sapat ng tulong para sa kanya ang paghahanap nito ng donor para sa kanyang mama. Sa ngayon ay balik trabaho na siya. Pagod na naman ang kanyang araw at gabi. Isa na lang uli ang nurse ng kanyang ina nang bumalik siya. Ayaw niyang sagarin ang tulong ni na Miguel, nahihiya na siya sa mga ito. Hindi pa man sila na ikakasal ay parang nakadepende na siya rito. Marami na rin silang natatanggap na pribilehiyo dahil dito. Nakaganda rin sa kasalukuyang estado ng kanyang mama na mukhang nagkagusto rito ang doktor nito. Madalas ito sa kanila, tinitingnan ang kalagayan ng kanyang mama. Ang sabi ni Miguel sa kanya ay mag-quit na siya sa trabaho niya at magnegosyo na lang. Tutulungan daw siya nito. Hindi iyon ang unang pagkakataon na hinikayat siya nito tungkol doon. Pero hindi niya iyon tinanggap. Hindi pa iyon ang tamang panahon para doon. Isa pa, maganda ang sahod niya sa trabaho niya. Marahil kung wala lang sakit ang kanyang mama, nakabili na siguro siya ng sarili niyang kotse at nakapagbigay na ng down payment sa isang apartment unit. Bukod kasi sa sahod na natatanggap niya, may malaking komisyon din siyang natatanggap sa mga accounts na hawak niya. Ngayong maayos na ang lahat, hindi niya maiwasang madalas na maalala si Sal. Kagaya ng nangyari noon sa Hong Kong, bigla na lang itong nawala. Ang tanging konsolasyon na lang niya ay kahit paano, nakapag-usap sila nito at may alam na rin siya tungkol dito gaya ng buong pangalan nito. Nai-research na niya ito at marami na siyang alam ng mga detalye tungkol sa kung sino ito. Nakakalula pala ang credentials nito, lalo na ang kung ano ang mayroon ito. Mula ito sa De Buena Familia sa Italia. Siya ang punong tagapamahala ng isang napakalaking korporasyon. Baganan hindi matunog ang pangalan ng mga ito sa Pilipinas ay isa iyon sa mga nangunguna pagdating sa pagmamay-ari ng fleet ng eroplano. Hindi lang basta mga sasakyan ang mayroon ito, kundi mga malalaking eroplanong alam niyang bilyones ang halaga. Minsan, nagtataka siya kung ano ang ginawa niya noon sa Hong Kong, nag-iisa lamang. Ano ang biglang pumasok sa isip nito at naroon ito sa lugar na iyon? Ang mga katulad nito na tipong limuusin ang sasakyan ay nakikita lang niya sa telebisyon at pelikula. Hindi rin nalalayo ang mapapangasawa nitong si Candice pagdating sa estado at yaman na taglay nito. Ang ama niya ay punong tagapamahala ng isang korporasyon na kahalintulad ng sa Kaisal. Hindi na nakapagtataka na may relasyon ang dalawa. Nabasa niya sa dyaryo na malapit na ang kasal ng mga ito. Marami ang gustong maging saksi sa pag-iisang dibdib ng mga ito, mula politiko hanggang sa mga kilalang mga modista ng bansa. Bakit nga naman hindi pagkakataon na ng mga itong makilala sa buong mundo? Sila ni Miguel ay wala pang napag-uusapang petsa. Bigla siyang nag-alinlangan at alar niya kung sino ang dahilan. Si Sal. Alam niyang mali ang nararamdaman niya. Hindi niya dapat hayaan na magkaroon ng puwang sa buhay niya si Sal pero hindi niya kayang pigilan ang puso niya. Kailangan niyang ipaalala sa kanyang sarili na marami siyang utang na loob kay Miguel. Mabait ito, wala siyang masabi na kahit anong negatibong bagay tungkol sa lalaki. Mahal din siya nito. Alam niyang isang malaking katangahan kapag pinakawalan pa niya ang ganoong klase ng lalaki. Pasasaan ba at lilipas din ang kung anumang nararamdaman niya para kay Sal. Para siyang magnet at siya naman ay karaniwang bakal. Pero wala na ito sa buhay niya ngayon.
Kaya bakit siya bubuo ng mga desisyon na kasama ang ganoong entity sa buhay niya? Kailangan niyang gamitin ang isip niya, hindi ang bulong ng katawan o damdamin. Ang kasiyahan ay para lamang sa mga kabataan. At si Sal ay para lamang sa kasiyahan. Naging masaya sila ng ilang araw at doon nagsimula at nagtapos ang relasyon nila ng lalaki. Masaya at tahimik na ang buhay niya dahil kay Miguel. Nabigyan na ng bagong buhay ang kanyang mama. Para sa kanya ay sapat na ang mga iyon. Araw ng pahinga niya ng araw na iyon. Buong umaga at hapon siyang tulog. Alas 5 na ng mga sandaling iyon. Nasa sala silang mag-ina at nagkukwentuhan. Mukhang kinikilig ito dahil pinadalhan ito ng bulaklak ng doktor nito. Matagal na ring walang nagpapadala ng bulaklak sa mama mo, natutuwang sabi nito. Natawa siya. Sana sinabi niyo, noon ko pa sana kayo napadalhan. Inirapan siya nito. Masarap magmahal, anak. Tingnan mo nga kung sino ang nagsasalita. Akala ko ba si Papa lang ang minahal niyo? Oo, at nami-miss ko ng magmahal uli. Nagpabili ako ng magazine kay Momot, anito na ang tinutukoy ay ang kawaksi nila. Tingnan mo. Sa palagay ko, bagay sa akin ang nasa pahina 57. Napailing na lang siya bagaman natatawa. Bridal magazine ang pinabili nito at isang mermaid cut na gown ang nasa pahina 57. Bagay nga iyon dito kung magbabalik na sa dati ang katawan nito. Ipupusta niyang mabibilang sa kamay kung ilan lang ang babae na kaedad ng kanyang mama na makakapagsuot ng ganoong klaseng tabas ng gown. Kahit nga sa mga kaedad niya ay ilan lang din ang pwedeng makapagsuot ng ganoong tabas ng gown. Kaya magpagaling agad kayo para makapagsuot kayo ng ganito. Hindi eksaktong wedding dress, ha? Umirap na naman ito sa kanya. Bakit ba? Masama bang mag-asawa uli? Mayroon lang akong 5 taon para mabuhay. Napapalatak siya. Yan ang ayaw ko sa inyo. Naniniwala kayo sa ganoon. Kung paliligayahin niya ako ng husto, baka umabot ako ng edad 80. Nagkatawanan sila hanggang sa maya-maya ay magseryoso ito. Ikaw, anak, naiisip mo na ba kung anong gown ang isusuot mo sa kasal ninyo ni Miguel? Formal na hiningi ni Miguel dito ang kamay niya. Talagang wala siyang masasabi sa ugali ng kanyang nobyo. Hindi niya masagot ang tanong nito. Normal ba para sa isang babaeng ikakasal na hindi pa alam ang gown na isusuot gayong napag-uusapan na ang kasal? Ang kanyang mama nga, hindi pa man nasasagot ang manliligaw ay kasal at trahe de boda na ang naiisip. Minsan, sabi na lang niya. Minsan. Sa palagay mo, walang mali na hindi ka excited na ikakasal ka na? Mama, pakiusap. Anong mama, pakiusap? Hindi lang ako ganoong tipo ng babae. Wala akong pakialam kung ano ang isusuot ko. Alam kong mahal ako ni Miguel kahit magmaong lang ako sa araw ng kasal. Pag-isipan mong mabuti, yon lang ang sinasabi ko sa'yo. Para kang bago ng bago. Naikasal ka na noon. Noon, nag-isip kang mabuti. Tumatanda ka ba ng paurong? Mumiti na lang siya. Hindi niya na alam ang kanyang isasagot. Oo, pinag-isipan niya ang kasal nila noon ni Teodoro dahil maraming mga tao ang kumokontra, pero saglit lang ang naging pag-iisip niya. Walang pagtutol ang kanyang kalooban. Pero iba na ang sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Noon ay wala pa siyang muwang sa buhay. Noon, ang pinapahalagahan lang niya ay ang sarili niya kung saan siya maligaya. Habang nagkakaedad ang isang tao ay nababago ang prioridad nito. Hindi na ubrang ang damdamin lang ang susundin. Hindi pwedeng ang dikta ng puso lang ang pakikinggan. Hindi na uso sa mga babae sa edad niya ang magpadala pa sa emosyon. Kaya nga ang tamang edad ng pagpapakasal ay ang edad niya, dahil alam na niya sa puntong iyon ang mga bagay na mas mahalaga sa kanya, hindi iyong puro sigaw ng atraksyon ang pinakikinggan. Saan ba ang lakad ninyo ni Miguel mamaya? Sa isang pagtitipon para sa kawanggawa. Napabuntong hininga siya. Hindi siya mahilig sa ganoong mga okasyon. Makailang ulit na siyang nakasama ni Miguel sa mga pagtitipon na ganoon. Pare-parehong mukha ang nakikita niya. Kailanman ay hindi siya naging komportable sa ganoong mga pagtitipon. Ganoon din daw si Miguel, kaya lang ay marami itong business transactions sa mga ganoong pagtitipon. Obligado rin daw itong dumalo sa ilan sa mga iyon. Sino ang host? Binanggit niya ang pangalan ng host. Nagningning ang mga mata nito. May isusuot ka na ba? Mama, akala ko ba hindi mahalaga ang mga ganoong party? Oo, para sa akin. Outsider naman ako parati.
Pero iba ka. Magiging asawa mo si Miguel. May pinag-aralan ka at di primera klase. Nagpilit itong samahan siya sa silid niya upang pumili ng isusuot niya. Marami rin siyang mga deklaseng damit. Mahilig magregalo ng damit si Miguel, marahil dahil madalas siya nitong isama sa mga ganoong pagtitipon. Nagpadala ito ng 2 signature dress para sa gabing iyon. Ito, anak. Tumango siya. Puti ang dress, puro drapes at layers, pero sexy. Bakit hindi? Nang matapos ang hapunan ay naghanda na siya. Eksaktong bihis at nakapag-ayos na siya nang dumating si Miguel. 8:30 na ng mga oras na iyon. Lumakad na sila. Gaya ng inasahan niya, puno na ang bulwagan nang makarating sila roon. Ngumiti siya, gaya ng parati niyang ginagawa kapag naroon sila sa mga ganoong klaseng pagtitipon. Pamilyar na sa kanya ang ilang mga tao roon, palibhasa ay hindi naiiba ang mga bisita. May mga ilang taong nagka-interes sa kanya. Marahil ay kasama rin iyon sa package. Kapag interesado ang mga ito kay Miguel, nagiging interesado na rin sa kanya ang mga ito, lalo na at makailang ulit na siyang nadadala ni Miguel sa mga ganoong pagtitipon. Maya-maya ay nagpaalam si Miguel na hahanapin lang daw nito ang isang senador dahil kailangan nitong makausap iyon. Pumunta siya sa bar. Bartender, martini nga. Gawin mo na 2. Kinabahan agad siya pagkarinig sa tinig ni Sal. Nang lingunin niya ito, nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Kumabog ang kanyang dibdib. Bakit parati na yata silang nagkikita? Ano ang hindi niya gagawin noon para muling makita siya? Kung gaano niya ito ginustong makita noon ay siya namang paghiling niyang sana ay hindi na niya ito makitang muli ngayon. Nagiging komplikado ang buhay niya dahil dito. Mag-isa ka lang? Hindi ikaw. Oo, ako lang. Nasaan si Candice? May sakit siya. Naku, ikinalulungkot ko. Ubo lang siya, iyon lang. Tumango siya. Salamat at mukhang wala itong balak na tudyuhin siya. Masasanay na siya rito. Itinanong nito kung nasaan si Miguel. Nakikipag-usap siya sa isang tao. Negosyo sa palagay ko. Gusto mo bang sumama sa akin sa labas? Napatingin siya sa paligid. Hindi niya matanaw si Miguel. Umiling siya. Hindi, hihintayin ko siya. Baka bumalik siya anumang sandali. Hindi ako sigurado. Kung kasama niya si Senador Lagros, hindi siya babalik hanggang gabi na. Maniwala ka sa akin. Paano mo nalaman nakausap niya si Senador Lagros? Nakita ko silang 2 kanina. Kaya hinanap kita. At heto ka na. Tara na ba? Hindi ko alam, nag-aalin lang ang sabi niya. Pero naisip niyang wala naman sigurong masama kung sasama siya rito. Maraming tao sa paligid nila. Gusto niyang subukan ito. Mukhang mabait ang lalaki ngayong gabi. Tumahimik ka. Alam mo namang mali ito. Manatili ka lang dyan at magkunwaring nababato, anang isang bahagi ng isip niya. Hindi. Mananatili ako rito. Sige na, Serena. Mag-usap lang tayo sandali. Pangako ko. Ilang saglit na nag-alinlangan siya bago siya tumango. Lumabas nga sila sa bulwagan at nakarating sa coffee shop ng hotel. Kape ang in-order niya, ganoon din ito. Nakatingin lang ito sa kanya. Naiilang na siya rito. Tumikim siya, pero hindi nito inalis ang mga mata sa kanya. Ba't ganyan ang tingin mo sa akain? Paulit-ulit kong iniisip kung paano posible na ang isang tao ay lalong nagiging kahanga-hanga. Ang ganda mo talaga. Salamat. Ganoon na lang ang bigat ng dibdib niya. Kailangan niyang patayin ang tensyong nararamdaman. Ito ba'y kakaiba, hindi ba? Hindi naman. Tiyak na magkikita pa tayo muli. Kamusta ka naman? Ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang. Ganun ba? Oo, ganun. Bakit ngayong maayos at hindi matensyon ang usapan ay saka siya walang masabi rito? Bigla ay gusto niyang tanungin ito ng tungkol sa naganap sa kanila sa Hong Kong, pero alam niyang wala sa tiempo. Hindi iyon ang tamang pagkakataon, at kahit kailan ay hindi na magkakaroon ng tamang pagkakataon. Ibabaon na niya sa limot ang nangyari. Hindi ba at iyon naman ang napagdesisyonan niya? Miss na kita. Napasinghap siya sa sinabi rito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang itutugon. Buang ka talaga, Sal, anya maya-maya, nakatitig sa mga mata nito, naghahanap doon ng palatandaan na nagsisinungaling ito.
Marahil. Diyos ko, hindi man lang siya nakipagtalo sa kanya. Hindi siya sanay sa ganito, mas madali pa kasing magtalo sila kaysa sa ganitong katahimikan. Kusang nawawala ang depensa niya. Namiss din niya ito ng sobra. Grabe, namimiss kita. Natutup niya ang noo. Tumayo siya. Mali ito, Sal. Ano kaya ang iisipin ni Candice kapag nalaman niya? At si Miguel rin? Kailangan ko nang bumalik. Baka hinahanap na niya ako. Makikita ba kita ulit? Hindi talaga, hindi natin dapat gawin ito. Hindi ko alam kung bakit nandito ako. Alam kong alam mo. Hindi siya sumagot. Nagmamadali siyang tumalikod dito, parang nahimasmasan sa kanyang nagawa. Nagigilty na naman siya kay Miguel. Kahit kailan ba ay hindi man lang nakaramdam ng guilt si Sal. Mahigit 1 buwan na lang at haharap na ito sa altar. Wala ba iyong halaga rito? Pagbalik niya sa bulwagan ay nakita na niya si Miguel. Humingi ito ng dispensa na natagalan ito. Nagyaya na rin itong umuwi at tumango agad siya. Kailangan niyang makaalis na sa lugar na iyon. Nang makasakay sa kotse ng nobyo ay nilingon niya ang hotel. Hindi niya nakita si Sal. Tahimik lang siya hanggang sa makauwi sila, hindi alam kung ano ang dapat isipin. Bandang 1:00 ng madaling araw ay tumunog ang cellphone ni Serena. Hindi pa siya natutulog. Hindi siya dalawin ng antok. Hindi nakarehistro sa cellphone niya ang numero. Sinagot niya iyon. Hello? Alam kong gising ka pa. Sal, nasa labas ako ng bahay mo. Silipin mo sa bintana, agad siyang bumangon at sumilip sa bintana. 2 ulit na nag-flash ang headlights ng isang Mercedes-Benz sa tapat ng kanilang bahay. Nailapat niya ang daliri sa salamin ng bintana. Bigla siyang binalot ng matinding damdamin. Bigla ay parang ibig niyang mapaiyak, hindi niya alam kung bakit. Anong ginagawa mo dyan? Inastalk lang kita. Bahagya siyang tumawa, tawang tila hindi totoo sa loob niya. Paano kung palihim kang lumabas at makasama ako? Hindi ko pwede. Bakit naman? Magpapakasal ka na at magpapakasal din ako, Sal. Hindi tama ito. Pero gusto talaga kitang makita. Pwede ka bang dumaan? Mag-uusap lang tayo sandali. Tara na, Serena. Hindi ako aalis. Sige, bumaba na nga siya. Kung hindi ito aalis ay magtatanong ang kanyang ina. Nang makababa siya ay sumakay siya sa kotse nito. Agad nitong pinaandar iyon. Banayad lang ang patakbo nito. Akala ko ba hindi tayo aalis? Dito na lang tayo mag-park. Inihimpil nga nito ang sasakyan, medyo malayo sa kanilang bahay, sa bahagi ng subdivision na wala pang nakatayong bahay. Medyo malamig doon. Nayakap niya ang sarili. Lamigin ka talaga, nakangiting sabi nito. Hinubad nito ang coat at iniabot sa kanya. Mainit-init iyon at ang bango-bango pa. Salamat. Magkwento ka naman. Tungkol saan? Tungkol sa iyo. Tungkol sa akin. Ano ba ang ginagawa mo sa Hong Kong? Natuwa siya. Ito na ang nagbukas ng usapan. Naikwento ko na iyan sa iyo noon pa. Turista ako, namamasyal. Bakit ka mag-isa? Bakit ka nagbigay ng peking pangalan? Rain ang palayaw ko. Kasama ko sana ang matalik kong kaibigan, si Mandy, pero kinailangan niyang umuwi sa Beijing. Doon kasi nakatira ang asawa niya. Pumanaw ang biyenan niya kaya binigyan niya ako ng tiket pa uwi rito. Ikaw? Mas ikaw yata ang dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo roon ng mag-isa. Nagpapakaturista lang ako. Narealize kong ilang beses na akong nakarating sa Hong Kong, pero kahit kailan, hindi ko pa ito nalilibot. Bakit hindi mo ako tinawagan? Hindi ko maintindihan. Naiintindihan mo. Iniwan ko ang number ko doon. Hindi mo iniwan. Umalis ka nang walang paalam kung hindi mo na naaalala. Bigla siyang nakadama ng inis. Baka ibang babae ang kasama mo noong nag-iwan ka ng number. Sa akin, wala kang iniwan. Nang maunawaan niyang daig pa niya ang nagsiselos na nobya sa tono niya, ay hindi na niya ipinagpatuloy ang balak niyang panunumbat. Nag-iwan ako ng number. Nag-iwan ako ng pera at ng number ko. Hindi ka nag-iwan. Origami lang ang iniwan mo sa akin, yon lang. Huwag mo akong pagsinungalingan. Hindi ako magagalit. Magagalit?
Wala ka talagang karapatan na magalit dahil ikaw ang umalis ng walang paalam. Naghintay ako sa hotel hanggang paalisin na ako. Ayaw sana niyang malaman ito iyon pero napilitan na siyang sabihin. Huwag mong baliktarin ang kwento, Sal. Alam natin pareho na basta ka na lang umalis. Natakot ka siguro sa naging takbo ng usapan natin. Sandali lang. Kailangan ko talagang umalis, oo, at ayokong istorbohin ka sa pagtulog mo. Wala akong panahon na magpaliwanag noon. Kailangan ako ng lola ko, inatake siya sa puso. Pero nag-iwan talaga ako ng number. Natigilan siya nang maalala na may naabutan siyang tauhan ng hotel sa silid nila nang magising siya. Kakatwang naroon niya sa loob ng kwarto ang dalawa, maliban na lang kung nagsisinungaling si Sal ngayon at talagang umalis ito. Nagising akong may naglilinis na sa kwarto. Ang weird naman nun. Hindi naman naglilinis ang mga hotel ng kwarto kung hindi mo iutos. Bigla ay hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan niya. Natahimik siya. Nag-iwan ka ng number ha? Oo, nag-iwan ako. Hindi mo ba nakita? Hindi, wala doon. Nandoon yon. Siguro kinuha ng staff ng hotel. Natahimik sila. Maya-maya, tinanong niya ito, ngayon, ano na? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, palagi kitang nami-miss. Hindi ko malimutan ang Hong Kong. Ikaw ba? Hindi. Tumingin siya rito. Nagtama ang kanilang mga mata. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga palad nito, saka siya siniil ng halik sa mga labi. Tila sabik na sabik ito sa kanya. Malapit na siyang maiyak. Kay tagal siya nitong hinagkan hanggang sa lumalim ang halik na iyon. Inirecline nito ang kanyang upuan. Para sa lalaking kasinlaki nito ay mabilis at komportable itong nakagalaw sa front seat. Hindi nagtagal ay nakakubabaw na ito sa kanya. Mabilis ang kanilang mga galaw. Alam niya kung ano ang nagaganap at kagaya noong una sila nitong magkasama sa isang silid, wala siyang nadamang pagtutol sa nakatakdang maganap. Nakapagpainit ng kanyang pakiramdam ang nakikita niyang pananabik dito. Ganoon din siya kasabik dito. 2 taon ang napakahabang panahon. Sabik na sabik siya sa lalaking ito. Hinahangad niyang muling makasama siya sa ganitong paraan. Parang ito talaga ang natural na landas ng relasyon nila. Hinalikan siya nito sa bawat bahagi ng kanyang katawan at sa huli, nagsanib ang kanilang mga katawan. Kagaya noon, malambing, puno ng pagnanasa at perpekto ang lahat. Mag-uusap tayo. Hahanapan natin ito ng paraan, paulit-ulit iyon sa isip ni Serena. Iyon ang pangako sa kanya ni Sal at naniniwala siya rito. Inaasahan niya ang sinabi nito sapagkat nakatiyak siya sa isang bagay, mahal niya ito. Marahil noon pa. Kay tagal nang nasa puso niya ito at ngayong sigurado na siya sa nararamdaman niya, naging mas malinaw sa kanya ang mga bagay-bagay sa buhay niya. Maliwanag na hindi siya dapat magpakasal kay Miguel, gaano man kalaki ang utang na loob niya rito. Hindi iyon magiging patas para dito. May utang na loob siya rito na itama ang lahat. Alam niyang masasaktan ito ng labis pero mas masasaktan ito kung magpapakasal sila pero ibang lalaki ang isinisigaw ng puso niya. Alam niyang malaking problema ang nangyari. Pero parang hindi pa siya handang sabihin ang lahat kay Miguel. Kailangang makakuha siya ng tamang pagkakataon. Kailangan din na magkausap muna sila ni Sal at magkasundo kung ano ang sasabihin nila. Hindi niya gustong lumabas na parang pinagtulungan nila si Miguel. Kailangang maging maingat siya sa sasabihin niya rito. Kailangan din niyang malaman ang plano ni Sal. Sasabihin ba nito kay Candice ang lahat? Kung sakaling sasabihin nito na kasangkot siya roon, marahil ay ganoon din ang gagawin niya kay Miguel. Kung hindi naman ito sasabihin, malamang na ganoon na rin ang gawin niya. Maaaring sa bandang huli ay malalaman din ni Miguel ang lahat, pero kung sakali man, maaari nilang mapalabas na nagkaroon lang sila ng ugnayan noong huli na, hindi habang nasa Davao silang apat. Mas masakit kung malalaman ni Miguel iyon. Ito ang uri ng pagtataksil na talagang masakit. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang plano ni Sal. Tumawag ito sa kanya kanina at sinabing mag-uusap sila. Araw-araw nitong ginagawa iyon, bagaman 3 araw na silang hindi nagkikita. Alam niyang kailangan nitong ayusin muna ang lahat sa panig nito. Alam din niyang kailangan nitong magtrabaho. Hindi madaling maging puno ng pamamahala ng isang malaking kumpanya. Naunawaan niya ang kalagayan nito. Marahil ay mas mahihirapan ito sapagkat nakaplano na ang lahat dito at kay Candice. Mayroon na ring lumabas na mga anunsyo.
Kahit paano ay nakahinga siya na wala pa silang naipaplanong petsa ni Miguel. Iyon nga lang, nakaka-guilty dahil hindi lang si Miguel ang kasangkot kundi maging ang pamilya nito. Ang init-init ng pagtanggap sa kanya ng mga ito, pagkatapos ay ganoon ang mangyayari. Baka maisip ng mga ito na ginamit lang niya si Miguel. Ngayong maayos na ang kalagayan ng kanyang ina, ay bigla siyang makikipagkalas dito. Marahil ay hihingi siya ng kaunting panahon kay Sal. Kahit 2 o 3 buwan lang. Bahala na. Ang hirap magpasya kapag ganito kakomplikado ang lahat. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon ay kasiyahan sa puso niya. Mahirap ikaila na masaya siya sa nangyayari. Nagkausap na rin sila ng maayos ni Sal. Nagkatapatan na sila. Iyon lang pala ang matagal na niyang hinihintay. Nakapagbigay ng comfort sa kanya na hindi naman pala siya nito basta iniwan noon. Nagkataon lang na may mga taong gumawa ng mali. Hindi na niya matitiyak kung nagsasabi ito ng totoo, pero nakikita niya ang sinseridad nito. Kitang-kita na hindi niya kayang pakawalan siya. Ganoon din siya rito. Marahil ang nangyari sa kanila noon ang siyang magbibigkis sa kanila habang buhay. 2 araw lang iyon pero sapat na. Alam niya na may dahilan kung bakit pumasok siya sa buhay niya. Nakalaan silang magsama. Hindi nagsimula at nagtapos sa Hong Kong ang kanilang ugnayan. At sana ay tumagal iyon habang buhay. Makinita pa lang niya ang bawat umaga na ito ang kanyang kasama ay may nakakapana siyang kasiyahan sa dibdib niya. Magkakaroon sila ng mga anak at magkahawak kamay nilang itatayo ang kanilang pamilya. Ngayon, kaya na niyang maisip ang damit panlakas na gusto niyang isuot sa araw ng kanilang kasal. Masyadong advanced marahil ang isip niya pero normal lang siyang babae. At kagaya ng mga normal na babae ay kanina pa siya hindi mapakali sa trabaho. Hindi niya alam kung ano ang isusuot niya mamayang umaga. Dahil panggabi siya ay umaga sila magkikita ni Sal. Susunduin siya nito sa opisina ng 6:00 ng umaga. May 2 ekstrang damit siya sa locker. Hindi pa niya alam kung ano ang pipiliin niya. Parang kay tagal sumapit ang oras ng uwian. Hindi kagaya ng madalas mangyari ay agad siyang nagpaalam nang matapos ang shift niya. Pinili niya ang simpleng maong skirt at moss green tank top. Nagsuot siya ng jacket na maong at lumabas na rin. Nasa parking area na ang binata. Sumakay na siya sa kotse nito. Hello, nakangiting sabi nito. Hi, iyon lang at nagtagpo na agad ang kanilang mga labi. Nang maghiwalay sila, bahagyan niyang habol ang kanyang paghinga. Sobrang saya niya na makasama siya. Hinawakan niya ang mukha nito. Nami-miss mo ba ako? Oo, nami-miss kita. Ikaw na-miss mo ba ako? Oo, miss din kita. Parang lumobo ang puso niya sa sagot nito. Saan tayo pupunta? Pinaandar nito ang sasakyan at hindi pa nagtagal ay nasa South Expressway na sila. Patungo raw sila sa Tagaytay. May baon itong mga pagkain. Iniwasan muna niya ang pagtatanong tungkol sa plano. Sabik siyang makausap ito tungkol sa mga simpleng bagay lang. Kapag nakarating na sila sa Tagaytay ay sa kanila pag-uusapan ang seryosong problema nila. Masaya pa rin itong kausap katulad noon. Parang walang panahon na pumagitan sa kanilang dalawa. Mas malaya na nilang nasasabi sa isa't isa ang mga bagay tungkol sa kanila. At pagkatapos, binanggit niya si Teodoro. Mukhang labis itong nagulat. Matagal bago ito nakapagsalita. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Wala akong pagkakataon. May problema ba? Wala naman. Hindi ko lang talaga inasahan. Sigurado ka bang hindi ka naapektuhan? Sigurado ako. Mumiti ito sa kanya at hinagkan ang kanyang kamay. Ano ang nangyari sa kanya? Tulad ng sinabi ko, pumanaw na siya. Isinalaysay niya rito ang tungkol sa namayapan niyang asawa. Mukhang wala namang kaso rito. Ito naman ang nagkwento tungkol sa trabaho nito. Nitong nakaraang taon lang daw siya nanatili ng ganoon katagal sa Pilipinas. Para ito sa negosyo. Pero aalis ka na naman? Hindi. Paano mo nagawa akong tanungin yan? Nandito ka naman. Bakit ako aalis? Bigla siyang napangiti. Hinagkan niya ito sa pisngi. Naging malapad ang pagkakangiti nito. Magaan ang naging usapan nila hanggang sa makarating na sila sa Tagaytay. Nagtungo sila sa isang bahay roon. Bahay raw nito iyon. Malaki iyon, elegante, minimalist ang design, mayroong jacuzzi sa likod bahay. Isang matandang lalaki ang katiwala nito roon. Nasa loob iyon ng isang malaking subdivision.
Mang Ferrer ang pangalan ng katiwala nito. Tahimik ang matanda pero palangiti. May nakahanda ng pagkain nang dumating sila. Parang balak siyang busugin ng husto ni Sal. Kakakain lang nila sa sasakyan. Gayunpaman, napakasarap ng pakiramdam na sabay silang nag-almusal sa hardin. Malamig ang simoy ng hangin at kasama niya ito. Kahit na siguro tanghaling tapat na at matindi ang sikat ng araw, basta kasama niya ito ay para siyang nasa isang maganda na lugar. Baka nga napakaganda pa nga. Hawak nito ang kanyang kamay, tila ayaw na nitong pakawalan. Paminsan-minsan ay hinahalikan nito iyon. Halos parang panaginip ito, sabi nito. Tumango siya. Ganoon din ang kanyang nadarama. So, ano na ngayon? Naisip mo na ba kung ano ang magandang gawin? Oo, kailangan kong kausapin ang lola ko kaya lilipad ako doon bukas. Nakaplano na ang lahat. At pagkatapos noon, kailangan kong kausapin si Candice. Bumuntong hininga siya. Napabuntong hininga rin siya. Ang hirap, ano? Ako rin, iniisip ko iyan. Malaki ang naitulong ni Miguel sa amin ni Mama. Binanggit niya ang mga ginawa ni Miguel sa kanilang mag-ina, lalo na ang nangyaring kidney transplant sa kanyang mama. Sasabihin mo ba kay Candice ang tungkol sa akin? Hindi, mas mabuting itago na lang natin iyon. Mas masakit kung malalaman niya. Ang mahalaga, hindi natin minamahal ng tama ang ating mga kapareha. So, ano plano mo? Maghihintay muna ako ng ilang panahon. Kakatapos lang ng operasyon ni Mama. Ayokong isipin ng pamilya ni Miguel na may masama ako. Alam mo na. Natigilan siya at pagkatapos ay tumitig sa kanya. Naiintindihan ko ang punto mo pero ayoko nang makasama mo pa siya. Natigilan din siya. Pero hindi ko alam. Parang mahirap na gawin iyon ng agad-agad. Huli kaming nagkausap, maayos pa kami, pagkatapos, bigla-bigla, makikipagkalas ako sa kanya. Naiintindihan kong malaki ang utang na loob mo sa kanya at sa pamilya niya, pero sana ay maintindihan mo rin ako. Ayoko na siyang makahawak sa'yo, halikan ka, o kahit hawakan ang kamay mo. At hindi malabong mangyari iyon kung kayo pa rin, humihingi ito ng pangunawa sa kanya. Naiintindihan niya. Okay. Umiti na ito. Nakaayos na yan. Alam kong hindi madaling gawin ang hinihiling ko, pero mas mabuti kung gawin mo agad. Mas magiging unfair sa kanya kung patatagalin mo pa lahat. Ayos lang yan, Serena, magtiwala ka sa akin. May tiwala ako sa'yo. Tumango ito at hinagkan uli ang kanyang kamay. Tinapos nila ang almusal at nagbabad sila sa jacuzzi. Minsan pa, naranasan niya ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Kagabi pa siya nagsabi sa kanila na mag-o-overtime siya sa opisina, kaya inaasahan ng mga itong hapon na siya makakauwi. Nagmahalan sila ni Sal at natulog siya sa kanyang mga bisig. 2:00 ng hapon ay naghahanda na silang umuwi. Doon na lang daw sila magpalipas ng gabi pero alam niyang magtataka ang kanyang mama kapag hindi siya umuwi. Isa pa, baka tumawag sa kanila si Miguel. Nakatulog siya at nagising sa mga halik ni Sal. Gising na, antukin. Nasa bahay ka na. Pasensya ka na, nakatulog ako. Hinawakan niya ang mukha niya. Tatawagan kita mamaya bago ako sumakay ng eroplano, ha? Okay. Walang dapat ipag-alala. Tumango siya. Totoong naniwala siya dyan. Sa susunod na kabanata, haharapin na ni Serena ang matinding desisyon na kailangang gawin tungkol kay Miguel. Samantala, mabubunyag kung matutupad ba ang pangakong binigkas ni Sal bago siya lumipad. Kaya abangan natin,